Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 251 hanggang 260. Kabanata 251, ulat sa pagsusulit sa pagkaama. Matapos pakinggan ang mga salita ni Thayer Taylor, biglang nagbago ang mukha ni Stanislaus Potter. Napaisip siya, totoo ba o mali ang mga sinabi ni Thayer Taylor? Kung sila ay hindi totoo, at ang nakaraang pag-uusap ay hindi umabot sa kanyang mga tainga, kung gayon paano nalaman ni Thayer Taylor na si Richard ay kanyang anak sa labas? Kahit ang Seven Guardians ay walang kamalay-malay sa bagay na ito, pabayaan siya. Pero kung totoo, bakit gagawin ni Richard ang ganoong bagay? Gayunpaman, ngayon na si Richard ay nakaluhod sa kanyang paanan na humihingi ng awa at sinusubukang pumatay upang patahimikin ang saksi, tila kinumpirma nito ang mga salita ni Thayer Taylor. Kung may kinalaman ka man sa bagay na ito, huhusgahan ko ang sarili ko. Kung talagang walang kinalaman ito sa iyo, sisiguraduhin kong hindi masasaktan ang mga interes mo ngayon. Ngunit kung ito ay nauugnay sa iyo. Sa puntong ito, hindi natuloy si Stanislaus Potter. Kahit na ano, ito ay kanyang sariling kadugo, kahit na ito ay isang illegitimate na anak. Kung talagang si Richard ang nagudyok nito mula sa likuran, kung paano ito haharapin ay talagang nababagabag si Stanislaus Potter. Noon lang napagtanto ni Richard kung gaano siya nataranta, halos ilantad ang kanyang krimen. Wala talaga akong bahagi sa bagay na ito. Pero may narinig akong mga chismis, at dahil hindi ako sigurado kung totoo ang mga iyon o hindi ako naglakas loob na isumbong sa iyo ang mga iyon, sa takot na maakusahan akong naghahasik ng kaguluhan. Namilog ang mga mata ni Richard habang mabilis na nakaisip ng palusot. Bagamat ito ay maaaring magdulot sa kanya ng pagagalitin, ito ay mas mabuti pa rin kaysa sa kasuhan ng pagpatay. Nang marinig ito, nagsimula ring mag-alinlangan si Stanislaus Potter. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang sariling bloodline, nag-isip ulit siya. Mr. Potter, mukhang hindi ito tumutugma sa iyong mapagpasyahan at mabilis na estilo ng paggawa ng mga bagay. Napangiti si Julius Reed, naglabas ng litrato mula sa kanyang bulsa, at bahagyang pinitik iyon. Inabot ni Stanislaus Potter upang saluhin ito at hinawakan ang larawan sa kanyang mga kamay. Isa itong long-distance candid shot. Sa larawan, nakita sina Braden Leopold, Richard, at Thayer Taylor na nasiyahan sa kanilang mga inumin at pakikipag-usap na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kung hindi sila pamilyar sa isa't isa, bakit sila tatawa ng tawanan? Slam! Galit na inihagis ni Stanislaus Potter ang larawan sa mukha ni Richard, nanginginig sa galit. Hayop ka, naglakas loob ka pang linlangan ako. Bagamat sa panlabas ay palaging tinutukoy ng dalawa ang isa't isa bilang tiyuhin at pamangkin, mula nang makilala siya ni Stanislaus Potter, itinuring na niya si Richard bilang kanyang sariling anak. Pera man o koneksyon, inalagaan na niya ang lahat para matiyak na magiging maayos ang paglalayag ni Richard sa Five River Province. Pero ngayon, pinagtaksilan siya ng sarili niyang pinagkakatiwalaang kamag-anak. The moment Richard saw the photo, nanlambot ang katawan niya, at diretsyong sumandal sa dining table. Sa gayong hindi mapag-aalinlangan ng katibayan, hindi siya maaaring magtaltalan ng kanyang paraan. Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ang kanyang galit na tingin ay bumaling kay Julius Reed, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Hindi maintindihan ni Richard kung bakit lubos na iginagalang ng lahat ang manugang na ito, nakakapasok lang sa pamilya, at kung paano siya naiintindihan ng lalaki ng lubusan sa simula. Ang larawang iyon ay kinuha kalahating buwan na ang nakalipas, sa eksaktong pagpupulong kung saan ang tatlo ay nagsabuatan sa pagpatay kay Kwame Potter at sa gayon ay binibigyang daan ni Richard na magmana ng mga karapatan ng pamilya Potter. Napakalihim ng pagpupulong na iyon, halos walang nakakaalam nito, at ang venue ay ang pribadong gawaan ng alak ni Richard. Paano ito naging posible? Bakit ko ginagawa ito sa iyo?
paumanhin, ngunit hindi ko kayang hayaang mabuhay ang isang taong nagnanasa sa aking babae, sagot ni Julius Reed na may banayad ng ngiti, at sinenyasan si Stanislaus Potter. Mr. Potter, nag-aatubili ka bang kumilos? Hindi naman sa ganun, pero, napuno ng mapait na lasa ang puso ni Stanislaus Potter. Kahit anong sabihin ng isa, si Richard ay kanyang sariling laman at dugo. Kahit na siya ay nagkamali, kahit na gusto niyang patayin si Kwame Potter, iyon ay, pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak. Hindi kinakain ng tigre ang mga anak nito, lalo na ang tao. Halika rito. Patuloy na sumenya si Julius Reed. Oo, nang walang pag-aalinlangan, mabilis na kumilos si Stanislaus Potter patungo sa kanya. Sa totoo lang, hindi mo siya anak, kaya lang. Bago matapos si Julius Reed, umirap si Stanislaus Potter at mahinang mamulong, nakagawa na ako ng paternity test, at sa tatlong magkakaibang lugar ay hindi kukulangan. Bilang chairman ng Golden Eagle Group, paanong hindi magiging maceland si Stanislaus Potter sa mga ganitong bagay? Nang lumitaw si Richard, si Stanislaus ay lihim na nag-atas ng mga paternity test mula sa tatlong magkakaibang institusyon. Ang mga resulta ng pagsusulit ay palaging totoo. Kung ang isa ay maaaring mali, paano ang tatlo ay mali? Eksakto. Tatlong pagsusulit ay tiyak na hindi magiging mali. Ngunit, dahil dito, muling naglabas si Julius Reed ng 3 pirasong papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Stanislaus Potter, ang parehong tao ang nakakuha ng 3 ulat na ito para sa iyo. Ang hawak mo ngayon ay ang tunay na ulat ng pagkaama. Nang makita ang 3 pirasong papel, namula ang mukha ni Stanislaus Potter. Hindi niya pinangarap na, kahit na siya ay matalino, maaari siyang paglaruan para sa isang hanggal sa bagay na ito. Ang taong nangongolekta ng mga ulat ay si Thayer Taylor. Ama, ako, sampal. Nang napagtanto ni Richard na may mali at nang magtatanong pa sana siya, sinampal siya ni Stanislaus Potter ng isang sampal. Sinong nagsabi sa iyong tawagin mo ako ng ganyan? Ang mukha ni Stanislaus Potter ay parang patay na tubig, at hindi niya maiwasang manginig. Isang kahihiyan. Sobrang kahihiyan. Gagampanan na parang papel sa kamay ng isang tao sa loob ng napakaraming taon pagkatapos mabuhay ng kalahating buhay. Ako, whoosh. Bago pa makapagsalita si Richard, sinipa siya ni Stanislaus Potter at sabay tingin kay Austin Yarrow, dalhin mo siya, ikulong mo siya sa piitan sa villa. Kapag nakatakas siya, I will have your life. Huwag kang mag-alala, boss. Ako, si Austin Yarrow, ay maaaring walang gaanong kasanayan, ngunit ang pagsubaybay sa kanya ay isang piraso ng cake. Tinapik-tapik ni Austin Yarrow ang kanyang dibdib, binuhat si Richard mula sa lupa na parang namumulot ng manok, at kinaladkad siya palabas ng hotel. Napatulala si Zolman Michael. Naniwala siya nang walang pag-aalinlangan na si Richard ang iligal na anak ni Stanislaus Potter, lalo na't si Stanislaus mismo ang umamin nito, at tinawag na siya ni Richard na, tatay. Kaya ano ang kilos na ito ngayon? Maraming salamat, Mr. Reed. Matapos huminga ng malalim, nagawa ni Stanislaus Potter na mapawi ang isang mahinang ngiti. Alam niyang iniwan siya ni Julius Reed na may sapat na mukha. Kung malantad ang mga pangyayari ngayon, walang alinlangan na ito ay isang mapangwasak na dagok sa kanya. Sa oras na iyon, ang kanyang mga karibal sa negosyo ay walang alinlangan na sasamantalahin ang pagkakataon na sipin siya kapag siya ay nahulog at itulak ang Golden Eagle Group sa isang dead end. Huwag mo nang banggitin, may utang ka pa sa akin na hindi mo pa nababayaran. Tawa ng tawa si Julius Reed, tumayo mula sa kanyang upuan, I have some things to attend to, so I won't be joining you anymore. Oh, and take good care of my wife for me. Sigurado ka. Pinunasan ni Stanislaus Potter ang pawis sa kanyang noo at nagmamadaling tiniyak, tinapik ang kanyang dibdib, hanggat nakikinig pa rin ang mga tao kay Stanislaus Potter, tiyak na hindi tatanggap ng anumang differential treatment ang iyong hipag. Bagamat mas bata siya kay Julius Reed, binanggit pa rin niya si Kella Radcliffe bilang sister-in-law. At itong babaeng ito, medyo nakakainis. Huni-cheer palagi, nakakadismaya. Itinuro ni Julius Reed si Zolman Michael. Lumabas ka kaagad. Huwag kang makialam dito. Matalino si Miguel Abbott at agad na hinayla si Zolman Michael mula sa kanyang upuan. Ngunit, Mr. Abbott, ako ay naimbitahan ng Wilson Group,
hindi ko basta-basta. Sampal. Sinampal siya ni Miguel Abad, kahit na si Jade Emperor ang nag-imbita sa iyo ngayon, kailangan mo pa ring lumabas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 252, ang harang sa daan. Sa wakas ay umalis na si Zolman Michael, bitbit ang ayaw at galit, habang paalis siya sa gitna ng walang pigil na pagtawa ni Julius Reed. Samantala, ang seremonya ay hindi namamalayan na isinasagawa na. Dahil si Zaid Radcliffe at ang kanyang apo na si Otis Radcliffe ay nakatuon ang kanilang atensyon sa entablado, hindi nila napansin ang mga nangyari. Sana gamitin nila ang pagkakataong ito para mabawi ang korporasyong pag-aari nila. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa katapusan, maliban sa isang direktor at pangkalahatang tagapamahala na nagpapakita, ang tunay na maimpluwensyang mga numero ay hindi lumitaw sa lahat. Ito ay hindi maiiwasang nakaramdam ng pagkadismaya sa mga dumalo, ngunit ang pagdalo sa engranding selebrasyon ng Wilson Group ay nagdulot din sa kanila ng isang pakiramdam ng karangalan. Matapos ang ikatlong round ng toasting, nakilala ni Zaid Radcliffe ang isang mayamang negosyante mula sa Five River Province. Sinundan ng taong ito si Stanislaus Potter sa kanyang mga unang taon at kalaunan ay nagtayo ng kanyang sariling negosyo, na nagkamal ng mga aset na ilang bilyon. Nang marinig ni Zaid Radcliffe ang balitang ito, lumundag ang kanyang puso sa pananabik. Alam ng lahat na may alitan sina Stanislaus Potter at Julius Reed, at kung makikilala nila si Stanislaus Potter sa pamamagitan ng negosyanteng ito, tiyak na makakatulong ito sa kanila na hilahin si Kela Radcliffe pababa mula sa posisyon ng chairman. Ngunit hindi agad pumayag ang negosyante. Naunawaan ni Zaid Radcliffe ang ibig sabihin nito. Ngunit ngayon na siya ay pinatalsik mula sa Radcliffe Group, wala na siyang pera. Kaya't maipapangako na lamang niya na ipapakita ang kanyang pasasalamat ng bukas palad kapag nabawi na niya ang kontrol sa kumpanya. Dahil doon, tumanggo ang negosyante bilang pagsang-ayon at dinala sila sa mesa ni Stanislaus Potter. Sa oras na iyon, ang lahat ay malayang gumagalaw, at ang Wilson Group ay nagbigay lamang ng maikling talumpati bago imbitahan ang lahat na kumain at uminom ng malaya. Boss Potter, may kaibigan akong gustong makilala ka. Lumapit si Derek Michael kasama si Zaid Radcliffe at ang kanyang apo, na nakangiti habang ginagawa ang pagpapakilala. Siya ay naging katulong ni Stanislaus Potter noong mga unang araw at, kahit na siya ay naging independyente sa kalaunan, hindi niya pinutol ang pakikipag-ugnayan kay Stanislaus Potter. Sa kabaligtaran, ang kanilang relasyon ay napakalapit pa rin. Boss Potter, kumusta? Si Zaid Radcliffe, isang lalaking sanay sa pakikipag-ugnayan sa lipunan, ay agad na iniabot ang kanyang kamay, na gustong makipagkamay kay Stanislaus Potter. Matagal ko nang narinig ang pagiging kilala ni Boss Potter, at nakikita ka ngayon, ikaw ay tunay na higanti sa mga kalalakihan. Ngunit hindi kinuha ni Stanislaus Potter ang kanyang kamay, sa halip, walang pakialam siyang tumanggo. Hindi lang kahit sino ang maaaring makipagkamay sa kanya. Kung hindi dahil kay Derek Michael, hindi rin magkakaroon ng pagkakataon si Zaid Radcliffe na makausap siya. Boss Potter, mayroon akong bagay na nais kong talakayin ng pribado sa iyo. Tumingin si Zaid Radcliffe sa mga taong malapit at nagsalita sa palihim na paraan. Napuno ang mesa ng mga mayayamang negosyante mula sa Five River Province, na lahat ay nakilala niya, ngunit walang nakakilala sa kanya. Higit pa rito, dahil ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Radcliffe family, hindi niya nais na ipaalam sa mas maraming tao ang tungkol dito. Magsalita ng direkta. Kung hindi ito maginhawa, huwag mag-atubiling tanggihan, dahil limitado ang oras ko. Nanatiling mabagsik ang mukha ni Stanislaus Potter, na hindi nagbigay ng mukha kay Zaid Radcliffe. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lamang kaunti, bukod sa magalang niyang pakikitungo kay Julius Reed noong araw na iyon, wala siyang ipinakitang pabor sa iba. Sa madaling salita, hindi kwalipikado si Zaid Radcliffe. Sige. Awkward na tumanggo si Zaid Radcliffe pero may ngiti pa rin sa labi. Kailangan niya ng pabor at ang makilala si Stanislaus Potter ay isa ng malaking karangalan, kaya hindi siya nang ahas na humingi ng sobra. Sino ito? Nagdadaldal tuloy. Sumando si Miguel Abot sa kanyang upuan, nagtaas ng kilay na parang nagtatanong. Ang kanilang mesa ay matatagpuan sa harap na hanay, na nakaupo kasama ng mga nangungunang negosyante ng Five River Province. Kasama ang mga katabing mesa, lahat ay may ganitong kalibre.
Ang mga antas ng hierarchy ay malinaw na tinukoy. Ang biglaang pagsulpot ng isang matandang lalaki ay natural na medyo hindi nasisiyahan sa kanila. Ako ang chairman ng Radcliffe Group, Zaid Radcliffe. Nang marinig ang pamagat na ito, ang mga saloobin ni Stanislaus Potter at Miguel Abbott ay nagbago ng husto. Hindi ba ito ang mga kamag-anak ng asawa ni Julius Reed? Paano ito mapapalampas? Hindi dapat sila pabayaan. Kaya si Mr. Radcliffe, bagamat alam nilang may hindi kaaya-ayang si Julius Reed sa kanila, hindi ba nandito rin si Keller Radcliffe? Sino ang nakakaalam kung ang isang bulong sa tainga ay maaaring humantong sa kanilang pagbagsak? Si Miguel Abbott ang unang tumayo at lumakad papunta kay Zaid Radcliffe, hinawakan ang kanyang kamay. Mr. Radcliffe, paanong ikaw mismo ang dumating? Kung alam kong darating ka, ako mismo ang pumunta para mag-toast sa iyo. Tama, para ay toast mo ako, hindi ba sobra? Dumampot din si Stanislaus Potter ng isang baso ng alak at iniabot kay Zaid Radcliffe. Inom muna natin ito. At ito, tanong ni Miguel Abbott na nakatingin kay Otis Radcliffe sa likod niya. Ang general manager ng Radcliffe Group, apo ko, Otis Radcliffe. Si Zaid Radcliffe ay medyo nambobola, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga lumang buto ay lubos na iginagalang. At the same time, hindi niya maiwasang ma-proud. Otis, magpakuha ng litrato para kay Lolo Dali. Ang pag-inom kasama ang mga business elite ng Five River Province ay napakaswerteng kaganapan. Matapos siyang turuan, agad na kinuha ni Otis ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan. Mr. Radcliffe, you are too polite. When it comes to business, you are the senior, sabi ni Miguel Abbott pagkatapos niyang inumin, inilapag ang baso sa mesa. Sa susunod na bibisita ka sa Five River Province, ipaalam mo sa akin ng maaga, at tiyak na ako ang mag-host sa iyo. Ang address na ito bilang, Batang Kapatid, ay lubos na ikinatuwa ni Zaid Radcliffe. Boss Abbott, hindi ako karapat-dapat sa ganoong karangalan. Pribilehiyo ko na makipag-usap sa iyo. Hindi napigilan ni Zaid Radcliffe ang mapangiti. Hindi niya inaasahan na ang pagsusumikap lamang sa kanyang kapalaran ay magreresulta sa pakikipag-ugnayan sa dalawang magkasunod na amo. Talaga, Mr. Radcliffe, kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, sabihin mo lang sa akin. Ang aking Golden Eagle Group ay nagkaroon ng ilang hindi kasiya siya sa iyong Radcliffe Group, ngunit sana ay hindi mo ito isapuso. Oo nga pala, sa loob ng ilang araw, ako mismo ang bibisita sa iyong kumpanya upang pag-usapan ang isang pakikipagtulungan sa negosyo, opisyal na tugon ni Stanislaus Potter, na may palaging ngiti sa kanyang mukha. Si Derek Michael ay natigilan sa panonood nito, kilala niya si Stanislaus Potter sa loob ng maraming taon at alam na alam niya ang personalidad ni Potter. Ang pagiging magalang sa isang maliit na negosyante mula sa Five River Province ay hindi kapanipaniwala. Kahit na sa pakikitungo sa mayayamang negosyanteng iyon, hindi naging ganito kagalang si Potter. At ang ugali ni Miguel Abbott ay kapareho ng kay Potter, na lubos na nagpagulo kay Derek Michael. Sino sa mundo ang maaaring maging karapat-dapat sa gayong inisyatibo mula sa dalawang amo para magkakilala sila? Nako, Boss Potter, napakabait mo. Kasalanan namin ang mga nakaraang isyo, at ang pakikipagtulungan sa Golden Eagle Group ay parang isang pagpapalang nalinang ko sa tatlong buhay. Inaakala ng isang tao na ang mga naunang hinaing ay magdudulot ng awkwardness sa pagpupulong, ngunit sino ang makakaakala na si Stanislaus Potter ang unang maghahayag nito at magmumungkahi pa ng pakikipagtulungan. Naturally, hindi na muling sasabihin ni Zaid Radcliffe ang mga isyo ni Julius Reed. Sa panggigipit ni Stanislaus Potter, kasama ang inaasahang pakikipagtulungan sa Golden Eagle Group, sapat na ito para pilitin si Keller Radcliffe na lumabas at hayaan ang kanyang sarili na kunin muli ang posisyon ng chairman. Huwag kang mag-alala, ako ng Moonlight Group ay nais ding makipagtulungan sa iyo. Maghanap tayo ng pagkakataon, at bibisita ako kasama si Boss Potter. Hindi malalampasan si Miguel Abbott. Maliwanag, nakipag-align muna siya kay Julius Reed at hindi niya hahayaang maabutin siya ni Stanislaus Potter. Kung gayon, maghahanda ako sa sandaling bumalik ako, at tiyak na sasalubungin ka. Maligayang pagdating sa inyong dalawa, ang mga dakilang amo. Si Zaid Radcliffe ay halos hindi makapagsalita dahil sa pananabik, ngayon kapag siya ay babalik, Keller Radcliffe ay tiyak na gumawa ng paraan para sa kanya.
Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, ang bawat isa ay nagpunta sa kani-kanilang landas. Nang matapos ang seremonya, sunod-sunod na umalis ang mga tao. Samantala, hindi kalayuan sa Wilson Building, sa isang kalye, isang monghe ang nakaupong nakakross sa gilid ng kalsada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 253, Walang kahirap-hirap. Pagkalabas ng Wilson Building, hindi na sinundan ni Julius Reed si Kela Radcliffe pabalik. Sa halip, inutusan niya sina Miguel Abbott at Cosmo na tiyakin ang kaligtasan ni Kela bago siya umalis mag-isa sa kanyang sasakyan. Salamat sa tungkulin ni Braden Leopold bilang inside agent sa Leopold family, na ipadala na ng Black Dog ang impormasyon kay Julius Reed nang walang nakapansin. Dahil ang nakatatandang kapwa-disciple ni Master Pendleton ay personal na bumaba sa bundok, at dahil ang kanyang mga kasanayan ay napapabalitang malalim, natural na pinili ni Julius Reed na humiwalay sa mga nakapaligid sa kanya upang maiwasan ang mga inosenteng casualty. Si Julius ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, kahit noong tagal na niyang nagka-amnesia, hindi pa rin nabantaan ang buhay niya. Sa sandaling bumalik ang kanyang alaala, halos walang mga tao sa mundong ito na maaaring pumatay sa kanya. Ang senior na kapwa-disciple ni Master Pendleton ay kilala bilang Long Eyebrow. Ang duo ay naglibot sa mundo, at saan man sila magpunta, ang mayayamang mga ngalakal ay naglalaban upang mag-alay ng kanilang parangal, na nakikinig sa kanilang bawat utos. Ang dalawa ay gumawa ng lahat ng uri ng masasamang gawain, at mula nang umalis sila sa kanilang pag-urong sa bundok, ginawa na nila ang lahat ng may isip na masamang gawain sa perang kinuha nila. Gayunpaman, dahil ang kanilang mga kapangyarihan ay napakalaki, at sa mga ngalakal na tinatakpan ang kanilang mga landas, sila ay nanatiling hindi nasaktan. Ngayon, naengganyo ng mabigat na gantimpala ng pamilya Leopold, at sa matinding pinsala ni Master Pendleton, ang Long Eyebrow Master ay naglakbay ng libu-libong milya upang makarating doon. Nang matapos ang piging, lihim na sinusundan ng mga tao mula sa pamilya Leopold si Julius Reed. Nasaksihan nila ang mga kakayahan ni Master Pendleton at sa gayon ay nagkaroon ng higit na pagpipitagan para sa Long Eyebrow, para sa kanya bilang isang maladyos na figure. Si Whitley Leopold ay nagpahayag ng tahasan na si Julius Reed ay hindi makakatakas sa kanyang kapalaran ngayon. Sa payo ng Black Dog, hindi sumali si Braden Leopold sa pamilya Leopold sa panonood ng labanan. Sa halip, tahimik siyang dumulas pabalik sa tirahan ng Leopold, handang ilabas ang Atlas Leopold nang hindi gumagawa ng ingay. May mga alingaw-ngaw na ang Atlas Leopold ay halos ganap na nakabawi, at ang pamilya Leopold ay nagsimulang aliwin ang ideya na ibalik ang mga rende sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Braden Leopold. Mabagal na yumandar ang sasakyan, at walang tigil sa pag-scan ang mga mata ni Julius Reed. Ramdam na ramdam niya ang pagpatay sa malapit, lumalakas at lumalakas. Sinadya ni Cosmo na manatili at protektahan si Julius Reed ngunit tinanggihan. Para kay Julius, ang kaligtasan ng Kela Radcliffe ay ang pinakamahalaga. Bukod dito, lubos siyang naniniwala na madali niyang mahawakan ang mga maliliit na magnanakaw na ito. Sa wakas, nang makarating ang kotse sa isang intersection ng pulang ilaw, dahan-daang naglakad ang isang monghe na nakasuot ng dilaw na damit papunta sa crosswalk at tumayo sa harap ng kotse ni Julius. Ngumisi si Julius Reed at pinalo ang accelerator. Bang! Sa dagandong ng makina, ang kotse ay mabilis na tumakbo patungo sa monghe sa napakabilis na bilis. Kung ordinaryong tao ang tamaan, papatayin sila on the spot. Ngunit ang monghe na nakatayo sa crosswalk ay hindi man lang nagtangkang umiwas. Mabilis siyang tumalikod at itinulak ang kanyang mga kamay pasulong ng may napakalaking lakas. Bang! Ang kotse ay maaari ring tumama sa isang pader ng bato, yumanig ito ng malakas at hindi na nagawang umaban pa. Ang monghe na nakatayo sa landas ng sasakyan ay umatras lamang ng ilang hakbang at nag-iwan ng mga bakas ng paa na kalahating metro ang haba sa aspalto. Ang harap na dulo ng Mercedes ay lubos na nawasak, ang kotse ay patay, at ang hood ay nagbuga ng mga bakas ng itim na usok. Sa loob ng cabin, dahan-daang itinulak ni Julius Reed ang airbag sa harapan niya at itinulak ang pinto ng kotse. Ayos ka lang ba? Tumingin siya sa monghe na nasa harapan niya at nagtanong, kailangan mo ba akong tumawag ng ambulansya o dalhin ka sa ospital? Ayokong managot sa pagkakabangga ng kotse.
Ang biglaang tanong ay natigilan sa mahabang kilay na Master, ngunit pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa, walang masamang ginawa. Ang matandang monghe na ito ay may matigas na balat, ang metal na kagamitang iyon ay hindi makakasakit sa akin. Paano ka, benefactor? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. May mataas na pamantayan sa kaligtasan ang isang kotse na nagkakahalaga ng mahigit sa 1,000,000. Sa mga airbag na nakadeploy, hindi ako masyadong nagdusa. Gayunpaman, sa palagay ko ay pinakamahusay na dalhin ka sa ospital upang maiwasang akusahan ng hit and run, ito ay isang responsibilidad na hindi ko kayang gampanan. Sumando si Julius Reed sa kanyang Mercedes, nakangiting nagsasalita. Ganyan ang kagandahang loob, benefactor. Kung talagang hindi ka komportable tungkol dito, bakit hindi samahan ang matandang monghe na ito upang makilala ang isang tao? Ang Panginoon ng mahabang kilay ay nagsalita ng may mabait at magiliw na hangin. Mas pinagmasdan ni Julius Reed ang monghe na nagpahinto sa isang rumaragasang sasakyan na walang gasgas ang laman at dugong katawan, at sumiksik ang paghanga sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Master Pendleton, ang espiritual na kapangyarihan ni Long Eyebrow Master ay malinaw na mas malalim. Ngayong okay ka na, I guess I'll be taking my leave. Let's get one thing straight, hindi naman sa hindi kita dadalhin sa ospital, kundi ikaw mismo ang ayaw pumunta. Itinuro siya ni Julius Reed at, pagkatapos makumpirma muli, tumalikod na siya para umalis. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Miguel Abat. Nasiraan ang sasakyan ko sa Flylip Road, at mukhang humaharang ito sa trapiko. Magpadala ng isang tao na kunin ito. Ang pag-iwan sa kotse sa intersection ay hindi maiiwasang magdulot ng maraming problema para sa trapiko, at kung ang isang dumadaang traffic police ay mag-iimbestiga, ang mga bagay ay maaaring maging medyo nakakalito. Mr. Reed, nakatagpo na ba kayo? Menor de edad na isyo, na-control ko na, tandaan mo lang na ilipat ang sasakyan. Wala akong oras para magpaliwanag ngayon, kailangan ko nang ibaba ang tawag. Matapos ibaba ni Julius Reed ang tawag, napagtanto niya na kahit papaano ay nagpakita sa kanya si Long Eyebrow Master ng walang paabi. Matanda, sinusubukan mo ba akong takutin hanggang mamatay? Tinapik-tapik ni Julius Reed ang kanyang dibdib, kunwaring gulat na gulat. Patron, hindi malaking bagay ang katotohanan na nasagasaan mo ako. Kaya ko pang maglakad at tumalon, hindi na kailangan ng panik. Ngunit sa mundong ito, bawat dahilan ay may epekto, at ang masasamang binhi na iyong itinanam, dapat mong anihin. Masayang sinabi ni Long Eyebrow Master, ngayon, narito ako para tuparin ang kalooban ng langit. Nang makita niyang sinabi niya ito, isang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Julius Reed, tila sa wakas ay nagpapakita na ang buntot ng sorrow. Ngunit nagkunwari pa rin siyang kamangmangan, Guro, ano ang ibig mong sabihin? Lalo akong nalilito habang nakikinig. Basta sumama ka sa akin, natural na mauunawaan mo ang nangyari. Pinagdikit ni Long Eyebrow Master ang kanyang mga palad at bamulong, kung sasama ka sa akin, may pagkakataon na linisin ang iyong mga kasalanan. Kung hindi, maaari kang mapunta sa impyerno. Monk, huwag mo akong takutin. Napaatras ng isang hakbang si Julius Reed sa takot, at itinuro ang Long Eyebrow Master, sa buhay ko, nagawa ko na ang lahat ng uri ng bagay maliban sa mabubuting gawa. Kung gusto mo akong alisin, kailangan kong tumawag para sa tulong. Patron, kung ano ang dapat mong harapin, dapat mong harapin. Ang pag-iwas na ito ay hindi ka magdadala sa iyo kung saan. Nagtaas ng ulo si Long Eyebrow Master, nakatingin kay Julius Reed, sumama ka sa akin. Ayoko, umiling si Julius Reed. Mukhang kailangan ka talagang i-convert ng matandang monghe sa pamamagitan ng puwersa. Pinaikit ni Long Eyebrow Master ang kanyang mga mata, humakbang pasulong, at mahigpit na hinawakan ang braso ni Julius Reed. Kasabay nito, isang malakas na suntok ang ginawa niya sa likod ng kanyang leeg gamit ang kanyang kanang kamay. Si Julius Reed, na tila walang panlaban, ay nahimatay kaagad. At itinaas siya ni Long Eyebrow Master sa kanyang balikat at nawala sa kalye sa isang iglap. Samantala, sa isang villa sa development zone ng Five River Province, dahan-daang tumayo si Master Pendleton mula sa kanyang kinauupuan at tumalon mula sa ikatlong palapag, sprinting patungo sa pinto. Master, anong ginagawa mo?
Tanong ng isang miyembro ng Leopold family na responsable sa pag-aalaga kay Master Pendleton, habang hinahabol siya. Bumalik na ang kuya ko, maghanda ka ng kwarto, oras na para maghayganti. Tawa ng tawa si Master Pendleton, nabuhayan ng loob, hanggang bata, nangangahas na saktan ako. Ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang libingan. Boom! Sa susunod na sandali, lumitaw ang long eyebrow master ng wala saan, kasama ang lalaki sa kanyang balikat ay walang iba kundi si Julius Reed, junior brother, siya ay masyadong mahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 254, Pagkuha ng Zen Staff. Elder brother, hindi mo ba kailangang magsikap ng husto? Nang marinig ang mga salita ni Master Long Eyebrow, nagulat si Master Pendleton. Bagamat may ilang agwat sa pagtatanim sa pagitan ng dalawang magkapatid, hindi ito masyadong halata. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo mula sa parehong master ay hindi may iwasang mga elite. Gayunpaman, si Master Pendleton ay halos mawalan ng buhay sa ibabaw ng water's surface pearl, kahit na si Master Long Eyebrow ay may mas mataas na antas ng cultivation, paano ito naging napakasimple? Nagplano pa si Master Pendleton na tumulong, ngunit dahil sa kanyang mga sugat na hindi pa ganap na nakarecover, pansamantalang itinigil niya ang pag-iisip. Kuya, hindi ka nasaktan. Pinagmasdan niya siya mula ulo hanggang paa at nalaman na ni Master Long Eyebrow ay wala man lang bakas ng labanan sa kanya, hindi lang sobrang steady ng paghinga niya, pati ang kutis niya ay sobrang pula. Hindi siya mukhang isang taong dumaan sa isang matinding labanan. Junior brother, minsan ay pinayuhan tayo ni Master na masigasig na linangin. Dahil nasangkot ka sa secular na mundo, tungkol sa cultivation, kaya naranasan mo ang kapighatiang ito. Ang taong ito ay may kaunting kasanayan, ngunit dahil nagdudulot siya ng kaguluhan, pinatumba ko siya sa isang galaw at ibinalik ko siya. Inilagay ni Master Long Eyebrow ang isang kamay sa kanyang dibdib at marahang tumango sa kanyang ulo, sa hinaharap, dapat kang masigasig na linangin at hinding-hindi na dapat magluluwat ng ganito. Ang aral ni Kuya ay mahusay na kinuha, ngunit ang paglilinang ng taong ito ay talagang malalim. Nabasag ko ang aking Buddha beads at nabigo pa rin siyang patayin. Habang nakikinig si Master Pendleton sa mga turo ng kanyang nakatatandang kapatid, tumingin pa rin siya kay Julius Reed ng may buong pusong pagdududa. Matingkad sa kanyang alaala ang tagpo ng kanilang paghaharap noong araw na iyon, hindi niya ito maaaring maalala ng mali. Kung hindi lang maagang tumulong sa kanya ang mga armadong lalaki sa paligid, baka patay na siya ngayon. Ngunit paanong ang gayong kakilakilabot na kalaban ay madaling talunin? Junior brother, baka nagpapalabis ka. Tinapik ni Master Long Eyebrow ang kanyang balikat at casual na ibinagsak si Julius Reed sa lupa. Nasa iyo na, junior brother, kung paano ka magdesisyon na i-convert siya. Salamat, kuya. Ang mga kalaban na nagkikita ng harapan ay puno ng galit. Sa ngayon, hindi masyadong makapag-isip si Master Pendleton, ang gusto lang niya ay paghihiganti. Ngunit pa rin siya ay mapagkunwari na nagsabi, ang taong ito ay nababalot sa napakalaking krimen, halos walang lugar sa mundong ito kung saan siya maaaring manatili. Kami, dahil sa matinding habag, ay ihahatid siya sa kanluraning purong lupain. Eksakto. Kung magagawa ito ni Junior Brother, ito ay talagang isang walang limitasyong merito. Tumango si Master Long Eyebrow bilang pagsang-ayon sa gilid. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Leopold family sa wakas ay tumakbo sa pasukan, at nang makita ang taong nakahandusay sa lupa ay si Julius Reed, agad silang napangiti, dalawang pinarangalan na master, nahuli mo ba siya? Mataba. Nakahalukip-kip si Master Pendleton sa pagdarasal, tinitingnan ang miyembro ng pamilya Leopold, ang taong ito ay mabagsik at masama, kahit ang Buddha ay hindi siya maliwanagan. Ipinapadala lang namin siya sa kanlurang purong lupain, paano iyon matatawag na bihag? Ang sinasabi ng master ay pinakatotoo. Ipapaalam ko kaagad sa matandang master at ipaalam sa kanya ang magandang balitang ito. Ang miyembro ng pamilya Leopold, nang makitang nahuli si Julius Reed, ay agad na nakaramdam ng labis na kagalakan at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Whitley Leopold. Elder brother, ang taong ito ay gumawa ng mga karumal-dumal na gawa, gusto kong pagdusahan niya ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon, mangyaring pumayag dito. Tumingin si Master Pendleton kay Master Long Eyebrow,
hinahanap ang opinyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Junior brother, ayon sa gusto mo. Bahagyang tumango si Master Long Eyebrow, naghahanda na bumalik sa villa para ipagpatuloy ang kanyang pagmumuni-muni. Ngunit sa sandaling iyon, si Julius Reed, na orihinal na walang malay sa lupa, ay biglang nagsimulang magsalita, "Mga pinarangalan na monghe, maaari ko bang itanong kung anong mga kasalanan ang nagawa ko?" Nang marinig ang boses, bahagyang kumunat ang noo ni Master Long Eyebrow, tumalikod, at tumingin kay Julius Reed, na nakatayo sa harapan niya na may ngiti, nakaramdam ng kislap ng kaguluhan sa kanyang puso. "Benefactor, nagpapanggap ka ba?" Ang kasaya ni Master Long Eyebrow ay gumalaw ng walang hangin, at siya ay nagdala ng hangin ng matayog na dignidad sa paligid niya. "Ano ang ibig mong sabihin sa pagkukunwari, at ano ang ibig mong sabihin sa hindi pagkukunwari? Gusto ko lang makita kung saan nakatira kayong dalawang kilalang monghe," sabi ni Julius Reed, na pumasok sa villa na binabantayan ng husto at tumango. Ang Leopold family ay talagang isang siglong gulang na pamilya, na may mayamang pamana. Mukhang sayang ang pagbibigay ng ganyang maluhong villa sa dalawa. Ang villa ay napapaligiran ng maraming puno, at hindi nakikita ng isa kung ano ang nangyayari sa loob mula sa labas. Bukod dito, ang lugar ay medyo malayo, na may ilang mga gwardya na nagbabantay sa paligid. Ang langit ay may landas na tinatanggihan mong tahakin, ang impyerno ay walang tarangkahan ngunit ikaw ay pumapasok. Pagkatapos ng bahagyang sorpresa, unti-unting huminahon ang mood ni Master Pendleton. Ang huling labanan ay nag-iwan ng isang makabuluhang anino sa kanya, hanggang sa punto na palagi siyang nakakaramdam ng kaunting takot kapag kaharap si Julius Reed. Ngunit ngayon, na may Master Long Eyebrow sa likuran niya, si Master Pendleton ay hindi masyadong nataranta. Alam na alam niya ang husay sa pakikipaglaban ng kanyang nakatatandang kapatid. "Huling pagkakataon na hinayaan kitang makatakas, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako magiging maluwag." Si Julius Reed, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, malamig na sinabi, "Kayong dalawa, lumapit sa akin." "Junior brother, umatras. Ang taong ito ay matigas ang ulo at tumangging iligtas. Kailangan kong kumilos para maalis ang salot na ito." Si Master Long Eyebrow ay humakbang pasulong, at biglang bumuhos ang malakas na hangin sa orihinal na kalmadong villa. Ang mga puno ay nagsimulang umindayog sa bagzo, at ang mga dahon ay kumakaluskos ng husto. Sa isang iglap lang, ang tanging natitira sa pagitan ng langit at lupa ay isang nakamamatay na aura. "Benefactor, kumilos ka na. Ayokong magtanim ka ng anumang sama ng loob bago mamatay, kahit na ang kahihinatnan ay pareho. Ang pagpapahintulot sa iyo na magsisi bago ka mamatay ay ang aking maawang Buddhist na tungkulin." Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Master Long Eyebrow habang mahinang umaawit. Ang nagngangalit na hangin ay naging mas matindi, at sa pag-awit, ang mga ilusyon ay nagsimulang bahagyang lumitaw sa harap ni Julius Reed. Isa pang trick tulad ng Master Pendleton's, na idinisenyo upang lituhin ang isip. Dahil ganito, hindi na ako magtitimpi. Pinaihit ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at binasag ito patungo kay Master Long Eyebrow sa hangin. Boom! Tinamaan ng palad ni Master Long Eyebrow, direktang tinaboy si Julius Reed. Ngunit sa parehong oras, isang stream ng inner strength ang sumunod sa kanyang palad at direktang pumasok sa kanyang katawan. Lakas sa loob. Kumunat ang noo ni Master Long Eyebrow habang mabilis siyang umatras, mariing idiniin ang palad sa lupa. Boom! Ang landas na inilatag ng malalaking bato ay bamukan ng malawak na may hukay. At kasabay nito, ang mga ilusyon ay naglaho rin, na para bang sila ay hindi kailanman umiral. Pagkatapos lamang na ilabas ang puwersa ng inner strength sa mga malalaking bato, sa wakas ay huminga ng malalim si Master Long Eyebrow, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding ekspresyon. Sino ka ba talaga? Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit paulit-ulit itong kinumpirma ng kanyang nakababatang kapatid. Ang kalaban ay talagang isang master, at hindi lang kung sinong master kundi isang napakahusay sa pinakapambihirang uri. Isang master ng inner strength, talagang hindi isang simpleng tao. Sinubukan niyang tingnan si Julius Reed, ngunit nanatiling hindi nababagabag ang ekspresyon ni Reed. "Ordinaryong tao lang ako, pero sa kasamaang palad ay pilit mo akong kinakalaban at gusto mo pa akong piliting i-convert.
May asawa ako sa bahay na kasing ganda ng mga bulaklak, paano ko natitiis na mamatay? Nagkibit balikat si Julius Reed, nagsasalita sa walang magawang tono, nakakainis ka talaga. Mukhang tumanggi kang magsalita noon. Binata, ang iyong mga kakayahan ay kahanga-hanga, at pagdating ng panahon, tiyak na magiging isang mabigat na puwersa ka. Nakakalungkot lang na kailangan kitang puksain ngayon. Kung hindi, sa hinaharap, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Sinubukan ni Master Long Eyebrow na alalahanin ngunit hindi niya maalala ang isang junior na tulad nito. Napakabata ngunit nagtataglay ng napakataas na paglilinang. Ang pagiging nasa kanyang 20s at na-master na ang inner strength ay napakabihirang, sa kanyang memorya, ang gayong mga tao ay hindi umiiral. Kapag nagpuputol ng damo, dapat alisin ng isa ang mga ugat. Junior brother, dalhin mo sa akin ang aking Buddha beads. Sa isang malakas na sigaw mula kay Master Long Eyebrow, agad na nawala si Master Pendleton sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 255, Fruit Knife. Para sa isang napakabata na nakamit ang gayong mga tagumpay ay talagang bihira sa mundong ito. Nako, ang mali siya sa iyong puso ay napakalaki, kung ngayon ang matandang monghe na ito ay hindi ka gagabayan sa tamang landas, tiyak na magiging demonyo ka. Pinagsama ni Master Long Eyebrow ang kanyang mga kamay sa panalangin, nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon niya. Ang mga kakayahan ni Julius Reed ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan, lalo na ang kanyang kahusayan sa inner strength, na pumukaw sa pagkamausisa ni Master Long Eyebrow. Kasabay nito, pinatibay din nito ang kanyang determinasyon na alisin ang problema. Hanggat namatay ang lalaki, tiwala siyang kaya niyang burahin ang lahat ng bakas ni Julius Reed sa mundong ito ng lubusan na kahit mag-imbestiga ang sekta sa likod niya, hinding-hindi nila matutuklasan ang pagkakasangkot niya. Ang guro ay nambobola sa akin. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, wala akong malaking kapangyarihan sa likod ko, tanging nag-iisa lamang. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na nakangiti kay Master Long Eyebrow. Matatag siyang naniniwala na sa likod ni Master Long Eyebrow ay dapat mayroong mas makapangyarihang karakter, ang tinutukoy nilang Master. Sa pagbabalik, binalak ni Julius Reed na siyasatin ang pinagmulan ng dalawang monghe upang mas mapaghandaan ang hinaharap. Kapatid na lalaki, ang iyong mga kasalanan ay mabigat, mas mabuting sumuko ng walang laban. Ngayon ay walang takasan sa iyong kapalaran. Pinagmasdan ni Master Long Eyebrow si Julius Reed ng maingat, sa pag-aakalang ang mga salita ng iba ay isang dahilan lamang, umaasang maliligtas ito minsan. Ngunit sa paglipas ng mga taon sa loob ng martial world, hindi ba niya alam ang mga ganoong bagay? Kung lumabas ang balita, hindi lamang siya at ang kanyang mga junior na disipulo ang madadami, kundi maging ang kanyang sariling amo ang magdaranas ng mga kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, ang isang martial artist na tulad ng murang edad at kasanayan sa inner strength ay napakabihirang. Mukhang walang balak si Master na paalisin ako. Tumaas ang kilay ni Julius Reed, at kasabay nito, nagsimulang kumalat ang aura ng kamatayan sa kanyang paligid. Sa paglipas ng panahon, mas naaalala niya, at ang kanyang mga kakayahan ay lalong lumalakas. Kung ikukumpara noong una niyang nagising ang kanyang mga alaala, ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 2 buong antas. Malalim ang iyong maling gawain, at ang matandang monghe na ito ay hindi maaaring tumayo nang walang ginagawa. Pinagdikit muli ni Master Long Eyebrow ang kanyang mga kamay sa panalangin at nagsimulang umawit muli ng mga banal na kasulatan. Malalim at mabababang tinig ang bumalot sa looban ng vilya, at sa unang pakikinig, parang isang malakas na hukbo ang dumagundong patungo sa kanila. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang bumungad mula kay Master Long Eyebrow, at ang kanyang figure ay nagsimulang lumaki. Sa huli, siya ay naging kasing laki ng isang Buddha statue sa isang templo. Benefactor, malubha kang nagkasala. Kung handa kang manatili sa tabi ko, patatawarin ni Buddha ang iyong mga kasalanan. Ang figure ng Buddha na binago ni Master Long Eyebrow ay nagsalita sa isang malalim na boses, hindi malakas, ngunit tumutunog sa isip na parang isang malaking kampana. Ang miyembro ng pamilya Leopold na katatapos lang tawagan si Whitley Leopold ay hindi umalis, sa halip ay nakatayo sa malayo, tahimik na nagmamasid.
Hindi niya kailanman pinangarap na masaksihan ng sarili niyang mga mata ang labanan sa ganitong antas. Ngunit sa sandaling lumitaw ang figurang Buddha, ang miyembro ng pamilyang Leopold na ito ay tila nawalan ng kaluluwa, hirap na lumabas mula sa kakahuyan at dahan-daang pumunta sa paanan ni Master Long Eyebrow. Pagkatapos, na may kumakatok, lumuhad siya sa lupa. Buddha, patawarin mo sana ang aking mga kasalanan. Sa aking buhay, ako, si Leopold ng North, ay pumatay ng 3 tao, at ako ay lihim na nagbalak laban sa isang babaeng estudyante sa kolehiyo, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang isip, at hanggang sa araw na ito ay hindi pa rin siya nakakabawi. Kabilang sa 3 tao na napatay ko ay ang aking matalik na kaibigan, dahil lamang sa hindi pantay na distribusyon ng mga ari-arian sa aming negosyo, kaya tahimik ko siyang pinatay at itinapon ang kanyang katawan sa ilog, na sinasabing siya ay pumunta sa ibang bansa upang magsimula ng isang negosyo. Buddha, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Bakante ang mga mata ni Leopold of the North, hindi na alam ang kanyang sinasabi. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng laway mula sa sulok ng kanyang bibig, walang pinagkaiba sa isang taong baliw. Ngunit sa sumunod na sandali, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, kinuha ni Leopold of the North ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa at itinusok ito sa kanyang puso. Hanggang sa kamatayan, ang kanyang mukha ay may ngiti ng pagpapalaya. Nakapatay ka ng hindi mabilang sa iyong buhay, ngunit si Buddha ay maawin, nag-aalok sa iyo ng pagkakataon para sa pagtubos. Ang ilusyon na ginawa ni Master Long Eyebrow ay nagbubukas pa rin, nagsimulang salakayin ang kamalayan ni Julius Reed. Guro, paano ko malilinas ang aking sarili sa aking mga kasalanan? Pinagdikit ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa pagdarasal, ang kanyang tingin ay bakante gaya ng kay Whitley Leopold. Nang makita ito, isang pahiwatig ng isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Buddha na estatwa, na mabilis na naglaho tulad ng pagdating nito. Ang ihigaang kutsilyo ng Verdugo ay ang pagiging Buddha on the spot. Nakikita mo ba ang punyal sa ibaba? Ipasok mo lang ito sa iyong puso, at hugasan mo ang mga kasalanang nagawa mo. Isang napakahabag na boses ang nagmula sa lahat ng direksyon, na agad na bumalot kay Julius Reed. Salamat, Buddha. Yumuko ng malalim si Julius Reed bilang debosyon at dahan-daang naglakad patungo sa bangkay ni Whitley Leopold. Ang dagat ng pagdurusa ay walang hangganan, ngunit ang pagbabalik ay ang dalampasigan. Ang tunog, tulad ng isang mahusay na kampana, ay humalangaw muli. Sa gitna ng pag-awit, inabot ni Julius Reed ang bangkay ni Whitley Leopold, inilabas ang punyal, at idiniin ito sa kanyang puso. Nang makita ito, muling nagpakita ng ngiti ang gintong estatwa sa langit, at bumilis ang pag-awit mula sa bibig nito. Nang malapit nang dumampi ang matalas na talon sa kanyang dibdib, biglang tumangala si Julius Reed, sa isang iglap ay nawala ang pagkapurol sa kanyang mga mata, napalitan ng layuning pumatay. Kung talagang ganoon, ngayon ay papatayin ko ang mga Diyos habang hinaharangan nila ang aking landas, at pati na rin ang mga Buddha. Hiwain. Ang punyal sa kanyang kamay ay bumaril, napunit sa hangin, at tumusok patungo sa ikatlong mata ng estatwa ng Buddha. Boom! Ang estatwa ng Buddha sa kalangitan, na may isang solemne na ekspresyon, ay mabilis na naglapat ng palad. Nagulat ang lahat, ang gininto ang liwanag, sa pagkakadikit sa punyal, ay tahasang napunit. Boom! Ang estatwa ng Buddha ay sumabog sa isang iglap. Bumalik ang mundo sa dati. Sa harap ni Julius Reed, umatras si Master Long Eyebrow, mas seryoso ang ekspresyon niya kaysa dati. Tinambang mo ako. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kanang kamay, na nagpapakita ng isang punyal na kumikinang na may pulang ilaw na tumatama sa palad, patuloy na tumutulo ang dugo. Hindi naman. Palihim kong pinalitan ang ordinaryong punyal ng banal na parusa. Napangiti ng mahina si Julius Reed nang hindi nagmamadaling kumilos. Tunay na malakas ang iyong pag-iisip, ang matandang monghe na ito ay naubos na ang lahat ng kanyang trabaho sa buhay ngunit hindi ka na-hypnotize. Tiningnan ni Master Long Eyebrow ang punyal na nakapaloob sa kanyang palad, umiling, at sinabing, talagang naging kampante ako at minamaliit kita, nahuhulog sa iyong panlilinlang. Ang Divine Punishment, ay isang kayamanan ng Ghost Punishment, paano ito napunta sa iyo? Ang pulang ilaw mula sa punyal ay lumakas,
At ang nakapaligid na balat ay nagsimulang lante sa isang nakikitang mabilis na bilis, ang pagkabulok ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalat pa. Minsan, may isang taong mayabang at walang kabuluhan na gaya mo, na nagtangkang pumatay sa akin habang kumakain ako ng mansanas. Dahil dito, naging kasangkapan ko ang kutsilyong ito sa pagbabalat ng prutas. Mahinahong nagsalita si Julius Reed, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpang-inig kay Master Long Eyebrow. Ang Ghost Punishment ay isang napakalihim na organisasyon, madalas na nagsasagawa ng iba't ibang mga misyon ng pagpatay, na gumagalaw ng walang bakas. Nahirapan ang mga ordinaryong tao na sundan ang kanilang landas. Ngayong ang Ghost Punishment Treasure na ito ay nasa kanyang palad, totoo kaya, tulad ng sinabi ng binata, na ito ay naaga mula sa mga kamay ng Ghost King. Hindi mahalaga kung sino ka, kailangan kitang i-convert ngayon. Pagkatapos kumanta sa sarili, biglang bumukas ang mga mata ni Master Long Eyebrow. Sabay tadtad ng kaliwang kamay niya. Pinutol ang kanyang kanang braso, na natuyo na sa kalahati ng dating sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 256, Paglalaro ng Manggagawa. Si Master ay talagang walang awa na tao. Nakatingin kay Master Long Eyebrow, na pinutol ang sariling braso para iligtas ang kanyang buhay. Ang mukha ni Julius Reed ay nagpakita ng isang malabong ngiti. Ang banal na parusa ay huwad mula sa isang meteorite mula sa kabila ng langit, na kompleto lamang pagkatapos ng mahigit 300 taon. Ang punyal na ito ay puno ng mapang-akit na enerhiya. Kapag may nasaksak ito, ang balat at dugo sa sugat ay agad na matutuyo at patuloy na kumakalat sa buong katawan. Kung si Master Long Eyebrow ay nag-alinlangan kahit saglit, tiyak na namatay siya sa isang marahas na kamatayan. Ang buong Divine Punishment Dagger ay naglabas ng masamang aura. Kung sino man ang magtangkang bunutin ito, isang puwersang sumasabog ang agad na sesabog, sapat na lakas upang pasabugan ang isang tao sa pira-piraso. Zap! Sa tunog na iyon, ang naputol na kanang braso ni Master Long Eyebrow ay naging balangkas na, maging ang kulay ng mga buto ay umitim na. Noon lamang nagsimulang kumupas ang pulang ilaw sa banal na parusa, na ginawa itong hindi naiiba sa isang ordinaryong punyal. Kuya, hulihin mo ang mga tauhan. Sa sandaling iyon, si Master Pendleton ay tumakbo ng mabilis mula sa hardin, na inihagis ang kanyang gintong tungkod palabas. Pinaikit ni Master Long Eyebrow ang kanyang mga mata at mariing idiniin ang kanyang acupoints upang pigilan ang pagdurugo, pagkatapos ay tumalon sa hangin. Bang! Mabangis na sinipa ng kanyang kaliwang paa ang tungkod, agad na binago ang takbo nito, diretsyong pinapante ito kay Julius Reed. Slash! Sinabayan ng tunog ng pagsipol, ang staff, na tumitimbang ng daan-daang pounds at may dalang mapanirang puwersa, ay sumugod kay Julius Reed. Mamatay! Tumaas muli si Master Long Eyebrow, mabangis na hinampas ang dulo ng staff gamit ang kaliwang kamay. Napaharap sa gayong mabangis na hampas, si Julius Reed, na hindi karaniwan, na nagsalubong ng kanyang mga kilay. Ang tauhan na ito ay hindi ordinaryong sandata, ang pagtanggap nito ng direkta ay hindi maiiwasang mauwi sa mga panloob na pinsala dahil sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Kahit ilang metro ang layo, naramdaman na niya ang mapangwasak na enerhiya sa loob ng staff. Walang pag-aalinlangan, napaatras si Julius Reed, nakasandal ang kanyang katawan sa hindi maisip na anggulo. Sa isang iglap, narating na ng mga tauhan ang kinatatayuan niya, pinagmasdan ang mga damit ni Julius Reed. Boom! Binangga ng staff ang isang malaking puno, pinulbos ang puno, 1 metro ang kapal, sa likod mismo ni Julius Reed. Sinamantala ang pagkakataon, nabasag si Julius Reed sa pamamagitan ng isang hampas ng palad. Nang sinalubong ng napakalaking puwersa ang mga tauhan, nakatagpo ito ng matinding pag-urong. Napaatras si Julius Reed at naghagis ng panibagong suntok. Nang tumama ang suntok sa dulo ng staff, ang napakalaking rebound ay nagtulak kay Julius Reed na mapaatras ng ilang hakbang, habang ang staff, bilang resulta, ay binago ang trajectory nito at bumulwak pabalik sa mga kamay ni Master Long Eyebrow. Kuya, kanang braso mo. Matiim na tinitigan ni Master Pendleton ang naputol na braso ni Master Long Eyebrow, puno ng pagtataka. Hindi sinasadyang nasira ito sa laban. Bilang tugon sa tanong ng kanyang junior brother, casual na sumagot si Master Long Eyebrow, 1 braso lang.
Kung maalis nito ang demonyong ito, ano ang mahalaga? Napakatotoo ng sinasabi ni Kuya. Gayunpaman, ang kalaban na ito ay mukhang mabigat. Sinulyapan ang naputol na braso, naramdaman ni Master Pendleton ang paglakas ng alarma. Akala niya ay madaling hawakan ng kanyang nakatatandang kapatid ang batang ito, ngunit pagkatapos lamang ng ilang simpleng pagpapalitan, isang buong braso ang nawala. Sa buong martial world, sikat si Master Long Eyebrow. Bagamat hindi niya maangkin na walang Cap-Ares sa ilalim ng langit, tiyak na kabilang siya sa mga nangungunang master. Salamat sa mga tauhan. Habang magkadikit ang mga kamay, tumayo siya, tahimik. Hindi ko akalain na ang staff na ito, na inaakala kong mananatiling natatakpan ng alikabok, ay talagang gagamitin. Sa pagtingin sa gintong staff sa kanyang kamay, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Master Long Eyebrow. Malamang na mahimatay ang mga ordinaryong tao dahil sa hindi matiis na sakit ng pagkawala ng braso, ngunit sa mukha ni Master Long Eyebrow, walang bakas ng pagdurusa na makikita. Ang mamatay sa ilalim ng kawani ng Zen na ito ay isang karangalan para sa kanya. Si Master Pendleton ay nakaupong nakakross sa lupa at nagsimulang magbigkas ng mga banal na kasulatan ng walang tigil. Benefactor, liliwanagan ka na ng matandang monghe na ito. Habang nasa isang kamay ang staff, biglang sumikat si Master Long Eyebrow na may walang katapusang layunin na pumatay. Sa isang iglap lang, umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng vilya, buhangin at alikabok ang umiikot sa hangin. Mukhang mystical talaga ang staff na ito, hindi ordinaryong armas. Habang pinagmamasdan ni Julius Reed ang staff sa kamay ni Master Long Eyebrow, sinubukan niyang alalahanin, ngunit hindi niya maalala ang ganoong kayamanan na umiiral sa mundo. Kahit sa malayong ito, ramdam niya ang napakataas na hangarin ng pagpatay sa loob ng staff ng Zen. Whoosh! Master Long Eyebrow, nang walang sinasabi, ibinaba ang staff pababa mula sa himpapawid gamit ang isang kamay. Sa pagharap sa gayong kakilakilabot na welga, hindi umatras si Julius Reed. Sa halip, itinaas niya ang isang nahulog na puno gamit ang dalawang kamay at hinampes ito ng malakas patungo kay Master Long Eyebrow. Ang makapal na puno, na mahigit 1 metro ang diametro, ay tila isang patpat lamang sa kanyang mga kamay, na walang kahirap-hirap na hinahawakan. Basag. Sa isang iglap, ang tungkod, na may lakas ng paglaslas sa bundok Uria, ay nabasag ng husto. Ang orihinal na matibay na puno ay agad na nabasag ng mga tauhan, na nahati sa gitna. Si Julius Reed ay umatras ng isang hakbang, ang kanyang tingin ay naging seryoso. Ang Zen staff na ito ay masyadong kakaiba, ang aura na nasa loob nito ay lubhang nakakatakot. At gayunpaman, hindi niya matandaan ang gayong sandata. Dahil ba ito sa pagkawala ng memorya? Ngunit mula nang magising ang kanyang mga alaala, bukod sa ilang malabong alaala, si Julius Reed ay hindi nakaligtaan ni isang banal na armas. Ngunit anuman ang mangyari, hindi niya maalala ang makapangyarihang tauhan na ito. Bang! Ang mga tauhan ay lumapag ng 2 metro sa harap ni Julius Reed, direktang binasag ang daanan ng bato sa isang bunganga na mahigit 2 metro ang lalim. Sinamantala ang pagkakataon, itinaas ni Master Long Eyebrow ang kanyang tungkod at ibinuhos ang alikabok kay Julius Reed. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip na umatras, sumulong si Julius Reed. Sa pagtapak sa tungkod, ginamit niya ang puwersa upang sumulong, na pumwesto mismo sa harap ng banal na parusa. Pagharap sa mga tauhan, hindi siya basta-basta makapagpigil. Sa halip, lutesin niya ito gamit ang isang sandata. Banal na parusa, sa pakikipag-ugnayan kay Julius Reed, namulaklak muli ng nakakasilaw na liwanag. Klang! Sabay-sabay na hamampes sa kanya ang staff sa kamay ni Master Long Eyebrow, tumama mismo sa punyal ni Julius Reed. Kung isang ordinaryong tao ang natama ng mga tauhan na ito, sila ay magiging abo sa isang iglap. Ngunit nang matamaan ang punyal, ito ay biglang tumalbog, na napilitang mapa-atres si Master Long Eyebrow ng ilang hakbang. Sa gitna ng maikling sandali na ito, si Julius Reed ay sumugod, banal na parusa, sa kamay. Diretsyong tinulak sa staff, sa kapilit na pinunit. Sizzle! Sinabayan ng tunog na parang mga hibla ng metal na nahati, ang gintong tungkod ay nahati sa 2 sa bandang gitna. At sa loob ng shell ng tungkod na ito ay may itim na pamalo na bakal. Mga tauhan ng manloloko, nang makita ang itim na pamalo na ito,
Ang palaisipan sa isip ni Julius Reed ay agad na nalaslas. Kaya, hindi ito isang kawani ng Zen, ngunit isang tungkod ng manlilinlang na nakabalot sa isang layer ng metal, na ginawa upang magmukhang isa lang. Alam mo talaga, nang sabihin niya ito, muling kinuha ni Master Long Eyebrow ang kanyang nagulat na ekspresyon at hinawakan ng mahigpit ang pamalo ng manloloko, ang kanyang titig ay tumalim ng husto. Guro, kahanga-hanga para sa isang nag-aangking mula sa isang kagalang-galang at matuwid na sekta na nagdadala ng gayong masamang bagay. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pamalo ng manlilinlang na ito, na labis na kasamaan, ay inilibing ng malalim sa ibabaw ng isang manyeb na bundok ng Truman of Cavite Eye. Sino ang mag-aakala na, pagkatapos ng higit sa 300 taon, ito ay lilito sa iyong mga kamay? Casual na sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 257, Mapagpasyahang Assassin. 500 taon na ang nakalilipas, isang kahanga-hangang individual ang naglibot sa lupain, na may hawak na maitim na kahoy na patpat at naging sanhi ng pagkamatay ng marami, na nagdulot ng hindi masasabing pagdurusa sa lahat ng mga nilalang sa ilalim ng langit. Bukod dito, sa kanyang napakalakas na apela, nagtipon siya ng isang grupo ng mga desperadong outlaw sa paligid niya at patuloy na pinapatay ang mga kumakatawan sa hustisya. Pagkatapos lamang na magkaisa ang maraming kilalang martial artist at magbayad ng napakabigat na halaga na nagawa nilang patayin ang taong ito sa paanan ng Black Mountain. Ang maitim na kahoy na patpat, na pumatay ng hindi mabilang, ay nakilala bilang ang banal na armas. Ang mamamatay tao na aura nito ay napakatindi kung kaya't ang mga matagumpay na kapangyarihan ay nagsagawa ng isang pagpupulong at, pagkatapos na maubos ang lahat ng paraan, nagawang hatiin ang divine weapon sa 3. Ang isang piraso ay ang nasa pagmamay-ari ni Master Pendleton, at ito rin ang segment na may pinakamahinang mamamatay tao na aura. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Binata, alam mong kilalanin ang banal na armas. Dahil ito ang kaso, hindi kita mabubuhay. Hinawakan ni Master Pendleton ang stick sa isang kamay habang gumagalaw ang kanyang kasaya ng walang hangin. Hanggang ngayon, ipinagbabawal pa rin ang divine weapon. Kung malalaman na ang divine weapon ay nasa isang tao, maging ang kanyang sekta ay madadami. Sa tingin mo ba mapipili mo lang na manatili ako dito? Sa kamay ni Julius Reed, ang divine punishment ay patuloy na umiikot, ang kanyang tingin kay Master Pendleton ay puno ng pang-aalipusta. Ang banal na armas, walang kakaiba sa harap ko. Kahit na lumitaw ang 10 pinakadakilang divine weapons sa mundo, hindi matatakot si Julius Reed. Kung gayon tikman ang lasa ng sariwang dugo. Noon, nawala na ang lahat ng anyo ng kabaitan ni Master Pendleton, napalitan ng mabangis at masamang mukha ng isang demonyo. Parang demonyong diretsong lumabas sa impyerno, hakbang-hakbang siyang lumapit na may mabangis na mukha. Kahit na dugo ito, magiging dugo mo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Julius Reed, tumalsik siya pasulong na parang pana mula sa busog. Klang! Ang divine weapon ni Master Pendleton ay lumipad sa ere, bumangga sa divine punishment. Sinamantala ang puwersa, si Julius Reed ay humampas gamit ang isang palad, na direktang tumama sa balikat ni Master Pendleton. Si Master Pendleton naman ay nagwalas ng isang sipa, na pilit na pinaatras si Julius Reed. Splurt! May bumulwak ng sariwang dugo mula sa bibig ni Master Pendleton, dahilan para bahagyang sumuray-suray siya. Napakalalim ng inner strength mo. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Master Pendleton, at nahirapan siyang hawakan ng matatag ang divine weapon. Masyadong mabilis ang mga galaw ng kalaban, sa oras na nakita niya ang pag-atake, huli na para umiwas. At ang gayong kalaban, si Master Pendleton, na ilang dekada nang wala sa pag-urong, ay hindi pa nakatagpo noon. Sino ka ba talaga? Umubo siya, damaloy ang dugo sa gilid ng bibig niya. Kapatid, sa ating pinagsama-samang lakas, kailangan natin siyang patayin dito ngayon upang maiwasan ang mga karaniwang tao na magdusa ng anumang pinsala. Agad na lumipat si Master Pendleton sa gilid ni Master Pendleton, puno ng masalimuot na emosyon ang kanyang mga mata. Ang kanyang sariling kapatid ay napakahusay ngunit hindi katugma ni Julius Reed, gaano kalakas ang binatang ito. Napakabuti. Kung hindi ako, sino ang lalakad sa impyerno? Ngayon, bilang mga kapatid,
Dapat nating patayin ang vermin na ito dito mismo, baka mapahamak niya ang mga inosente. Pinigilan ni Master Pendleton ang kanyang hininga at malakas na hinampes ang divine weapon sa lupa. Boom! Sa paglitaw ng isang buga ng itim na usok, kumalat ang dating hindi maayos na hangin, at ang Windy Johnson, na hamihip, ay tumigil, na nagpapahintulot sa alikabok na punan ng hangin. Sa isang iglap, ang vilya na naliliwanagan ng araw ay nabalot ng dilim, na puno ng dilaw at itim na alikabok na napakakapal na hindi makita kung ano ang nasa harapan nila. Bahagyang ipinikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, nagsimulang maramdaman ang maliit na mundo sa paligid niya. Kapag ang mga mata ay hindi nakakakita ng malinaw, ang mga tainga ay nagiging pinakamahusay na mga sensor. Ngunit ang dalawa pa ay tila napagtanto ito at nagsimulang patuloy na naglalabas ng mga tunog ng pag-awit. Ang buong espasyo ay nagpakita ng isang lubhang kakaibang eksena. Ang mundo ay nababalot ng kadiliman, ngunit ang pag-awit ay nagparamdam na parang may liwanag sa paligid, na hindi sinasadyang nagpapahinga sa pagbabantay at nagnanais na tamasahin ang kapayapaan ng mundong ito. Ngunit, sa sandaling huminto ang pag-awit, ang hangarin na pumatay ay umusbong mula sa bawat direksyon. Slash! Pagkatapos ng dalawang matalas na tunog ng pagsipol, pinalibutan ni Master Pendleton at Master Long Eyebrow si Julius Reed, isa sa harap at isa sa likod. Tatlong palad ang umabot kay Julius Reed sa isang iglap, na para bang dinudurog siya sa alabok sa susunod na sandali. Ngunit ang figure ni Julius Reed ay biglang naglaho, na parang hindi pa siya nakapunta roon. Dam! Si Master Pendleton ay nagmura sa loob, na pagtantong huli na ang lahat para tumalikod. Bang! Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpot ang figure ni Julius Reed sa likuran niya, naghagis ng matinding suntok. Basag! Nahuli ng tuluyan at nasugatan na, hindi nagawang ipagtanggol ni Master Pendleton ang kanyang sarili. Nabasag ang kanyang gulugad sa pagkakatama, at bumagsak siya ng husto sa lupa. Junior brother, nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Master Pendleton, buong lakas na ibinaba ni Master Long Eyebrow ang kanyang divine staff, pinunit ang kawalan at idiniin si Julius Reed. Klang! Umiwas si Julius Reed sa gilid, ang kanyang divine punishment ay muling nakipagsagupaan sa divine staff. Sa sandaling ito nawala si Master Long Eyebrow na parang hindi pa siya umiral. Sa pagtingin sa bangkay ni Master Pendleton sa lupa, hindi napigilan ni Julius Reed na mapabuntong hininga. Bagamat bali ang kanyang gulugad, si Master Pendleton ay hindi sana namatay, ngunit ang mga tauhan ni Master Long Eyebrow ay tumama ng diretso pababa, na tumusok sa katawan ni Master Pendleton at pinatay ang kanyang nakababatang kapatid sa lugar. Isa lang ang dahilan, hindi nakatakas si Master Pendleton at kinailangang patahimikin kung hindi ay malantad ang kanilang buong angkan. Kapag naghiganti ang mga puwersa sa likod ni Julius Reed, magdudulot ito ng pagkasira ng kanilang order. Matapos patayin si Master Pendleton, tumakas na si Master Long Eyebrow sa vilya, kung saan hindi kilala. Ngunit ang pagtakas na ito ay dumating sa matinding halaga, hindi siya makakabalik sa kanyang pisikal na kalakasan sa loob ng kahit 5 taon. Sa pagtingin sa katawan sa lupa at sa mga bantay ng vilya na nakahandusay at hindi kumikibo, tumalikod at umalis si Julius Reed. Sa kamakailang laban, si Master Long Eyebrow ay direktang gumamit ng psychic attack, pinatulog ang mga guard at nagtutulak sa kanila sa pagpapakamatay. Hindi nagtagal pagkaalis ni Julius Reed, 5 sedan ang dahan-daang pumasok sa entrance ng vilya. Nakaupo sa loob ang mga miyembro ng Leopold family, na nakatanggap ng balita. Matandang guro, binabati ko ang aking maagang pagbati sa wakas sa pagharap sa tinek na ito sa ating tagiliran. Pinagsalikop ni Fernando Leopold ang kanyang mga kamay at tumingin kay Whitley Leopold na may nakangisi ng ngiti. Nakatanggap sila ng tawag sa telepono na nagsasabing walang kahirap-hirap na nakuha ni Master Long Eyebrow si Julius Reed at ngayon ay pinahihirapan siya. Ang pamilya Leopold ay hindi nang ahas na magantala, nagmamadaling maghiganti kay Julius Reed bago ang kanyang huling hininga, upang ipaghiganti si Atlas Leopold. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may nang ahas na pukawin ang pamilya Leopold ng ganito. Fernando, ano ang sinasabi mo? Ito ay malinaw na isang stroke ng swerte para sa buong Leopold family. Ngunit sa huli, lahat ng ito ay salamat sa malalim na pagtatanim ni Master Long Eyebrow, na nakuha si Julius Reed ng napakadali.
Akala ko ay kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Hindi maitago ni Whitley Leopold ang ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang kapag napatay si Julius Reed, maiiwan si Miguel Abbott na mag-isa at magiging pangunahing target ng mayayamang negosyante ng Gonzales City. Bilisan na natin sa loob, baka malate tayo at mawalan tayo ng pakikitungo kay Julius Reed, sayang talaga. Pagkasabi noon, pinuna niya ang daan patungo sa villa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 258, Kakaibang daan upang mamatay. Ang pamilya Leopold ay tuwang-tuwa, maging ang nangingibabaw na karimlan ni Whitley Leopold ay napawi, naging nasa sabik. Sa panahong ito, ang pamilya Leopold ay dumanas ng tuloy-tuloy na kabiguan, nahaharap sa nagkakaisang pagkubkob at pagsupil mula sa lahat ng larangan sa arena ng negosyo, at nagsimulang lumitaw ang mga bali sa loob. Maraming miyembro ng klan ang nawalan ng tiwala sa pamilya at nagsimulang maghanap ng ibang paraan. Sa harap ng ganoong sitwasyon, pumikit lang si Whitley Leopold, batid na ang puso ng mga tao ay hindi kailanman isang bagay na maaaring pilitin. Gayunpaman, sa kanyang pananaw, ito rin ay isang magandang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Leopold ay naging masyadong komportable sa loob ng daan-daang taon, walang kakompetensya na may kakayahang magbanta sa kanila, na naging dahilan upang ang mga miyembro ng klan ay maging mapagmataas, maluho, at walang pakialam sa lahat. Bukod dito, dahil sa laki ng pamilya Leopold, hindi sila maaaring ibagsak sa pamamagitan lamang ng alyansa ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo, at ang pamilya Leopold ay may matibay na pundasyong pang-ekonomiya mula sa mga siglo ng matatag na pag-unlad. Ang tanging bagay na gumugulo sa kanya ay ang misteryosong hitsura ni Julius Reed. Ang lalaking ito ay walang background na maaaring suriin, ngunit nagawa niyang saktan ang lahat ng mga pangunahing boss sa Five River Province ng paisa-isa, at pagkatapos ay dumating sa Five River Province ng mag-isa, nang hindi nasaktan. Sa pangangikil kina Maurice Hierro at Miguel Abbott, humingi siya ng ilang bilyon sa isang salita, at ang dalawang tycoon na ito ay talagang hindi nagpakita ng senyales ng pagtutol at direktang sumang-ayon. Mas malala pa si Miguel Abbott, ang kanyang paboritong anak na babae ay nabugbog ng husto, at sa kabila ng kahihiyan sa harap ng lahat, hindi lamang siya nagalit kundi nagbayad din ng karagdagang halaga. Higit pa rito, nang unang dumating si Julius Reed sa Five River Province, lumabas si Abbott upang salubungin siya at gumawa ng inisyatiba upang magpakita ng mabuting kalooban. Tila ang Moonlight Group ay isa sa mga nangungunang manlalaro sa Five River Province, parehong makapangyarihan at malaki. Hindi maintindihan ni Whitley Leopold kung ano ang naging dahilan ng paghatol ni Octavius. Ayon sa karaniwang paraan ng pag-iisip, ang isang taong may mataas na katayuan na namuhay ng marangya at ngayon ay napahiya ay tiyak na nais na mabawi ang mukha. Bukod dito, kapag lumabas na ang katotohanan na sila ay extorted, ito ay magiging isang malaking dagok sa personal na reputasyon ni Abbott. Gayunpaman, sa kabila ng gayong backdrop, nahaharap sa isang walang batayan na binata, gumawa si Abbott ng napakatamang desisyon na makipagkaibigan, hindi sumalungat. Walang ibang boss sa Five River Province ang makakagawa niyan. Sa katunayan, pinagsisisihan na ito ni Whitley Leopold. Kahit na si Julius Reed ay nakuha ni Master Pendleton, ang presyo na ibinayad ng pamilya Leopold ay masyadong mataas. Ang susunod na kahalili, si Atlas Leopold, ay natalo sa kapansanan, na mahalagang hindi na muling makapasok sa core circle ng Leopold family. Higit pa rito, ang panloob na mga salungatan ay humantong sa matinding pagkalugi sa panahon ng planong hampasin si Stanislaus Potter ng palihim at iligtas si Fernando Leopold. Sa paglaon, ang pagkuha ng tatlong nangungunang eksperto, bawat isa ay may mataas na presyo. At sa simula pa lang, humingi si Master Pendleton ng 10 bilyon. Bagamat napakasakit para sa pamilya Leopold, wala silang pagpipilian kundi ang magbayad ng pera. Ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay patay na si Julius Reed, at ang pamilya Leopold ay maaaring magkaroon ng isa pang tagumpay, na pinagsasama-sama ang mga puso ng mga tao. Matandang patriarch, bakit pakiramdam ko ay may hindi tama? Maingat na tanong ng isang bodyguard, na sumusunod malapit sa tabi ni Whitley Leopold. Sinundan niya ang pamilya Leopold sa loob ng maraming taon, nakikipagbuno sa buhay at kamatayan sa maraming pagkakataon,
at ang kanyang pakiramdam ng panganib ay lubhang matalas. Ano ang hindi tama? Malcolm, hindi mo kailangang mag-overthink. Sa pamamagitan ni Master Pendleton, kahit sino pa ito, mahuhuli sila ng walang kabiguan. Si Whitley Leopold ay nalubog sa kagalakan at hindi napagtanto na may mali. Pagkatapos ng lahat, nang mahuli si Julius Reed, ang pinakamalaking kaaway ng pamilya Leopold ay natangay, at wala siyang interes sa ibang mga bagay. Matandang patriarch, pakiramdam ko talaga ay may mali. Ngunit, hindi ko mailagay ang aking daliri dito, kakaiba ang pakiramdam ng Villian na ito ngayon. Si Malcolm, na matigas pa rin pagkatapos ng sinabi ni Whitley, ay patuloy na nagpahayag ng kanyang mga iniisip. Matandang patriarch, ngayong binanggit ito ni Malcolm, ngayon ko lang napagtanto, nasaan ang mga bantay sa Villian na ito. Lumingalinga si Fernando Leopold, kumunot ang kanyang noo, at nagtanong, ilang bantay ang nakatalaga natin dito sa ating pamilya Leopold. 47 lalaki, lahat sila may kakayahan, mga dating boksingero, sagot ni Malcolm pagkaraan ng ilang sandali. Ang pamilya Leopold ay may maraming ganoong mga vilya, at si Whitley Leopold ay madalas na walang tiyak na tirahan, upang maiwasan ang mga may malisyosong layunin na malaman ang kanyang kinaroroonan at nagbabalak ng mga pagpatay. At ang responsable sa pag-aayos ng mga gwardya ay si Malcolm. Dahil si Master Pendleton ay nanirahan, mahigit 20 gwardya ang hinayla palayo upang palakasin ang seguridad ng matandang master. Pagkatapos ng lahat, sa isang taong kasing kilabot ni Master Pendleton, hindi na kailangan ng mga bodyguard na tumulong. Higit sa 40 tao, kaya bakit wala akong makita kahit isa? Inilibot ni Atlas Leopold ang kanyang tingin sa paligid at walang nakitang palatandaan ng sinuman. Naiwang bukas ang gate, na nagbigay daan sa kanila ng walang hirap na pagpasok sa villa. Atlas, ngayong banggitin mo na, parang may mali. Tiyak na maraming gwardya ang ganoong kalaking villa, at least, lumabas sila para batiin tayo pagkababa namin ng sasakyan. Si Whitley Leopold, nakasando sa isang tungkod ni boss, ay nakakunot ang kanyang mga kilay sa malalim na pag-iisip. Tumawag ng isang tao, lumingon siya at tumingin kay Malcolm Percival. Tumango ang huli at bumuga ng malakas na sipol. Ngunit nagkaroon ng patay na katahimikan sa buong villa, walang maririnig na tunog. Matapos itong masaksihan, muling sumipol si Malcolm Percival. Ngunit pagkatapos na mawala ang tunog, ito ay parang isang bato na lumulubog sa karagatan, na walang anumang tugon. Gayunpaman, sa gate, walang bakas ng pakikibaka, at bukod pa, ang Leopold family ay may 2 master na dumalo, ang kaguluhan ay imposible. Tawagan ang Atlas North, utos ni Whitley Leopold na nakakunot ang noo. Naiintindihan. Agad na kinuha ni Malcolm Percival ang kanyang telepono at tinawagan ang Atlas North. Ngunit pagkatapos ng ilang ring, walang sagot mula sa kabilang linya. Anong nangyayari sa mundo? Hinampas ni Whitley Leopold ang kanyang tungkod sa lupa sa galit at sumigaw, ano ang nangyayari? Wala na ang lahat, at wala kang alam sa sitwasyon. Paano kung isang araw ay may tumutok ng baril sa ulo ko, at hindi mo alam kung sino ang nasa likod nito? Sa engranding villa na iyon, na may 12-dosenang tao, ang katotohanan kahit isa ay hindi maabot ang nagdulot kay Whitley Leopold sa dulo ng galit. Sige, Old Master, pakitahimik ang galit mo. Aalis ako agad. Mabilis na pinunasan ni Malcolm Percival ang malamig na pawis sa kanyang noo at inilabas ang kanyang gamit, siya at ilang bodyguard ay tumungo sa mas malalim sa villa. Habang lumalalim siya, lalo siyang naging hindi mapakali. Masyadong maluwang ang villa na para bang matagal nang hindi nakatira. Ito ay lubos na hindi tama. Pagpasok pa lang niya sa loob, laking gulat niya na hindi siya nakaimik. Ang ilang mga bodyguard ay maayos na nakaluhod sa lupa, na bumubuo ng isang bilog. Ang bawat mukha ay napalingon sa gitna na may ekspresyon ng lubos na kaligayahan, na para bang ang bawat tao ay nakatagpo ng kapayapaan. Ang mas ikinagulat niya ay ang mga matatalim na sandata sa kanilang mga kamay ay pawang nakabukas, tumatama sa mga mahahalagang punto, mukhang hindi ito gawa ng isang umaatake. Isang kumpletong pagpapakamatay. Isang pagpapakamatay na ginawa ng kusa. Napalunok ng mariin si Malcolm Percival, nanginginig ang likod sa pamamanhid. Ang kanyang mga binti ay buckled, at siya ay bumagsak sa lupa. Bilis,
Dalhin mo ang matandang master dito. Teka, tumawag ka muna ng isang tao para tingnan kung may panganib. Kapag ligtas na, dalhin ang matandang master. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 259, para sa pagbabad ng paa. Nagkasakit si Whitley Leopold. Sa magdamag, nawala ang haligi ng pamilya Leopold, na agad na nahulog sa kaguluhan. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari, dahil ang matandang guro ng pamilya Leopold, na puno ng sigla noong nakaraang araw, ay nakaretay na ngayon sa kama at hindi magkatugma. At ang mga miyembro ng Leopold family na kasama niya ay lahat ay may sakit sa kama, kasama ang kanyang personal na bodyguard na si Malcolm Percival, na na-admit din sa ospital. May mga alingaw-ngaw na ang old master ng Leopold family ay nakatagpo ng kakaibang insidente, ngunit walang gustong magsalita tungkol dito. Ang mga sumama sa kanya ay nanatiling tikom, hindi umimik tungkol sa paglalakbay. Nang makita ang estado ng pamilya Leopold, natural na nagsimulang magkaroon ng ambisyosong pag-iisip si Braden Leopold. Dati, sa udyok ni Julius Reed, sinimulan na ng Black Dog na udyukan si Braden Leopold na humakbang pasulong at lumaban para sa kapangyarihan, ngunit bilang isang binata na may talento, natural na hindi handang makipagsapalaran si Braden ng padalos-dalos. Hanggang sa binisita niya ng personal si Whitley Leopold ay pinalaya ni Braden ang kanyang mga alalahanin. Mukhang may malubhang karamdaman ang ulo ng pamilya. Hindi bababa sa ngayon, siya ay medyo gulong-gulo at ganap na hindi makagawa ng mga desisyon sa mga gawain ng pamilya. Boss, nag-ayos ako ng meeting para sa iyo ngayong gabi kasama ang isang taong makakatulong sa iyo na makamit ang magagandang bagay. Matapos lisanin ang pinakamagarbong Asherwater Villa ng Leopold family, bumulong ang Black Dog sa tenga ni Braden Leopold. Sa loob ng villa ng Leopold family, ang pinakamahal at ligtas ay ang Asherwater Villa na ito, na siya ring tirahan kung saan ginugol ni Whitley Leopold ang pinakamahabang panahon. Sa loob ng isang taon, si Whitley Leopold ay maninirahan doon sa halos kalahating taon. Ngayon na siya ay may malubhang karamdaman, natural na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang paggaling. Black Dog, kailan ka nakipag-ugnayan sa taong ito para sa akin? Hindi mailalabas ang ganoong malaking bagay. Kung ito ay lumabas, ang lahat ng pagsisikap ko ay magiging walang kabuluhan. Kung ako ay mapatapon, ikaw ang una kong tatanggalin sa akin. Napakunot ang noo ni Braden Leopold nang marinig ito, na medyo hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Mula nang bumagsak si Atlas Leopold, at pinili ng Black Dog na sumama sa kanyang panig, ang mga bagay ay talagang nahawakan ng maganda. Pagkatapos ng lahat, ang Black Dog ay isang may kakayahang kanang kamay kay Braden noong nakaraan. Ngunit tungkol sa katapatan, mayroon pa ring mga alalahanin si Braden. Kung tutuusin, wala palagi sa tabi niya si Black Dog. Bagamat sinimulan na ni Braden na ipagkatiwala sa kanya ang maraming kumpidensyal na mga bagay, ang kanyang tiwala sa Black Dog ay hindi umabot sa 100%. Ngayong bumagsak na si Whitley Leopold, ang pinakamalaking hadlang sa harap ni Braden ay inalis, na nagpapakita ng isang makadyos na pagkakataon. Kung sa oras na ito, lumabas ang balita ng kanyang hangarin na agawin ang kapangyarihan, tiyak na magbubunsod ito ng sama-samang pagtanggi sa loob ng pamilya Leopold. Hindi lang mawawala ang kasalukuyang katayuan niya, haharapin din niya ang parusa ng pamilya. Ang Black Dog, na nakikipag-ugnayan sa mahahalagang tao sa labas nang hindi kumukonsulta sa kanya, ay nagdala ng panganib ng pagtagas ng impormasyon sa isang tiyak na lawak. Mangyaring makatitiyak, Young Master. Ang Black Dog ay kumikilos ng may paghuhusga. Kung tutuusin, kung gusto kong maging mayaman at makapangyarihan, lahat ng ito ay salamat sa iyo, Young Master. Ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon nang wala ang iyong kasunduan ay dahil ang pagkakataon ay kumakatok ngunit isang beses. Kung mapalampas at ang iba ay magtulungan laban sa iyo, ito ay isang malaking kawalan para sa iyo, Young Master. Magalang na paliwanag ng Black Dog, na hindi nagpapakita ng kawalang kasiyahan mula sa pagsaway ni Braden Leopold. Nang makita ito, mas naging komportable si Braden. Pagkatapos ng lahat, mahirap tamaan ang isang nakangiting mukha, at kahit na ang Black Dog ay pinagkakatiwalaan ni Atlas Leopold, pagkatapos lumapit sa kanyang tabi, nagpakita siya ng matinding katapatan at pinangangasiwaan ang mga bagay ng may kahusayan at pagiging mapagpasyahan.
Sino ba talaga yan? Nang tingnan kong walang mga nakatingin, tahimik siyang nagtanong. Dahil napakalihim ng Black Dog, naging interesado siya sa taong ito ng alamat. Ang Black Dog ay hindi isang taong kumilos ng walang ingat. Sa pagiging empleyado niya sa mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na nagkusa siya at kumilos ng hindi nalalaman ni Brayden. Kung pinagkakatiwalaan ako ng iyong master, hindi na kailangang magtanong. Sumunod ka lang sa akin, at maiintindihan mo pagdating natin doon. Kung wala kang tiwala sa akin, pagkatapos ay kalimutan na natin ito. Simpleng ngiti ang isinagot ni Black Dog. Lalong ikinagulat nito si Brayden. Kadalasan, pinag-iisipan ng Black Dog ang lahat para sa kanyang kapakinabangan, isinasagot ang lahat ng sisihin at iniiwan ang lahat ng kredito kay Brayden mismo. Ang pag-uusap ngayon ay medyo naiiba sa karaniwan, lubhang nakakapukaw ng pag-iisip. Black Dog, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumayo si Brayden Leopold sa harap ng Black Dog, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, mayroon bang hindi mo masasabi? Stop being so mysterious. Sino ba talaga to? Young Master, kung sasabihin ko sa iyo, tiyak na hindi ka pupunta. Ngunit ang taong ito ay mahalaga. Ang ibig sabihin ng Black Dog ay walang pinsala. Ayaw ko lang na mawalan ka ng pinakamagandang pagkakataon dahil sa isang sandali ng galit. Hindi pa rin ibinunyag ni Black Dog kung sino ang taong iyon. Sa halip, ipinaalala niya sa kanya, ngayong may malubhang karamdaman ang matandang guro, tiyak na hindi nagkukulang ang mga taong may aktibong pag-iisip. Tulad mo, young master, na ayaw makipaglaban para sa kapangyarihan at maging bagong family head ng Leopold family. Kung huli ka ng kalahating hakbang, baka pagsisihan mo ito. Hindi mo pa rin sinasabi. Agad na nagdilim ang mukha ni Brayden Leopold. Sa katunayan, tama ang Black Dog, ngunit ayaw pa rin niyang makipagsapalaran. Hindi pa niya lubos na pinagkakatiwalaan ang Black Dog. Kung ang Black Dog ay talagang isang especially iyan na itinanim ng iba, partikular na ni Atlas Leopold na may pinag-isipang intensyon na ipagkanulo siya, iyon ay isang kawalan na hindi katumbas ng panganib. Young Master, pareho pa rin ang sinasabi ko. Siguradong pagsisisihan mo ito kung hindi ka pupunta. Kung gagawin mo, malaking tagumpay ang magagawa. Matigas ang ulo ng Black Dog. Pumasok ka. Sa utos ni Brayden Leopold, agad na sumugod ang mga bodyguard sa likod niya. Ibaba mo siya. Malamig na tiningnan ni Brayden Leopold ang Black Dog, gumamit ng malupit na taktika sa interogasyon, buksan ang kanyang bibig. Oo. Agad na dinakip ng mga bodyguard si Black Dog at kinaladkad papunta sa isang van. Kung nalaman kong pinagtaksilan mo ako. Malamig na tiningnan ni Brayden Leopold ang Black Dog, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Young Master, ang gusto ko lang ay matamasa ang kayamanan at karangalan sa tabi mo, ngunit tila ako, Black Dog, ay nagkamali sa paghusga sa iyo. Sinong mag-aakala na ikaw ay isang taong natatakot para sa kanyang buhay, sa kaunting tapang kung paano mo ipaglalaban ang pamilya Leopold? Ang isang siglong gulang na pundasyon ay hindi madaling mabunot. Malamig na nilinga ni Black Dog si Brayden Leopold, na para bang matagal na siyang pinaghandaan ng pag-iisip. Bigyan mo ako ng sagot mamayang gabi. Tandaan mo, huwag mo siyang patayin, iniingatan ko siya ng may dahilan. Bulong ni Brayden Leopold sa kanyang mga empleyado, saka sumakay sa kanyang Range Rover at nawala sa harap ng Asher Water Villa. Samantala, sa Pearl on the Water, masayang ninamnam ni Julius Reed ang tsaa na inihain ni Miguel Abbott. Mr. Reed, ang tsaang ito ay medyo mahal, talagang isang top grade na produkto. Si Miguel Abbott ay nagbuhos ng tsaa para kay Julius Reed na may ngiti, isang matagumpay na hitsura sa kanyang mukha, wala akong masisigurong iba pa. Ngunit kahit na ang henerasyong mayayamang Leopold family ay maaaring hindi nakatikim nito ng higit sa ilang beses. Ang canister na ito ng mga dahon ng tsaa ay isang bagay na ginugol niya ng 10-10 milyon upang makuha mula sa isang mangangalakal ng tsaa, at maging ang presyong iyon ay pagkatapos tumawag sa isang pabor na kunin ang deal. Siya ay tunay na splurge. Hindi ganoon kasarap ang amoy. Hayaan mo akong tikman ito. Si Julius Reed, na nakatingin sa tasa ng tsaa sa kanyang kamay, ay umiling at sinabing, mga dahon ng tsaa, magkano kaya ang halaga nito? Noong nakaraan, ang mga bagay na ito ay nasa lahat ng dako, maraming tao ang may access dito at hindi nila ito nakitang napakasarap. Ngunit ngayon,
pinalaki mo ang halaga nito, ginagawang isang kayamanan ang inumin. Pagkatapos ng mahinang pagsinghot, ibinalik ni Julius Reed ang tasa ng tsaa sa mesa. Noon, ginamit ko itong tsaa para ibabad ang aking mga paa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 260, Pagpupulong sa kafe. Ang kamay ni Miguel Abad, na akmang dadalhin ang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi, ay awkwardly nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Palibhasa'y nagbayad ng ganoon kataas na halaga, gusto niyang matikman kung ano talaga ito. Bagamat medyo alam niya ang tungkol sa kultura ng tsaa, ang tsaang karaniwang iniinom ni Miguel Abad ay hindi malapit sa ganitong marangyang. Self-made at matipid, maingat siya sa pera, kahit na medyo aksayado ang kanyang anak. Tubig na panghugas sa paa, ito ba ay maiinom o hindi? Ang problemang ito ay nabagabag kay Miguel Abad, ngunit sa huli, nagpasya siyang ibalik ang tasa ng tsaa. Si Mr. Reed siguro ay nagbibiro, napakamahal nito. Ito ay talagang para sa pagbababad ng mga paa, ngunit nang maglaon ay naramdaman kong hindi ito maganda, kaya lumipat ako sa iba. Sinulyapan ni Julius Reed ang mga dahon ng tsaa sa mesa at nagsalita, ngunit hindi ko ito ginagamit sa pagbabad sa aking mga paa sa loob ng maraming taon. Dadalhin ko ito sa aking silid ngayong gabi at subukan ito. Pumayag. Kahit masakit kay Miguel Abad na pumayag, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, binili niya ang tsaa bilang paggalang kay Julius Reed. Ginamit man ito sa pagbababad ng paa o pag-inom, ang pag-iisip ang binibilang. Mr. Abbott, samahan mo akong may makilala ngayong gabi. Habang papalapit si Julius Reed sa pinto, lumingon siya at nagsalita. Agree. Sinong kakilala natin? Ipinagpatuloy ni Miguel Abbott ang pag-aayos ng mga dahon ng tsaa habang tumatango bilang pagsang-ayon. Malalaman mo pagdating ng panahon. Bang! Isinara ni Julius Reed ang pinto, naiwan si Miguel Abbott na mag-isa. Gayunpaman, lubos na naunawaan ni Miguel Abbott ang mga ganitong sitwasyon. Mas lalo siyang naniwala ngayon sa mga kakayahan ni Julius Reed. Hanggat siya ay masunurin, ang kayamanan at karangalan ay tiyak na abot kamay. Habang may mga magaan na pag-uusap at tawanan sa panig na ito, ang pamilya Leopold ay nabalot ng sobrang tensyonado na kapaligiran. Ang South Creek Villa ng Leopold family. Ito ang tahanan ni Braden Leopold. Bagamat hindi kasing rangya ng Asherwater Villa at medyo mababa sa iba pang Leopold family villa, ito ang pribadong teritoryo ni Braden Leopold. Karamihan sa mga villa ng pamilya ay pag-aari ng clan, na may mga miyembro ng pamilya na may mga karapatan sa paninirahan ngunit hindi kumpletong pagmamay-ari. Ngunit sa South Creek Villa, si Braden Leopold ang hindi mapag-aalinlangan ng emperador. Binili niya ang villa 3 taon na ang nakalilipas, at mula noon ito ay naging pangunahing lugar ng pagpapatakbo ng Braden Leopold. Dito rin tumira ang mga tapat na mandirigma na pinalaki niya. Sa isang basement room ng South Creek Villa, pinanood ni Braden Leopold ang sitwasyon sa loob sa pamamagitan ng isang sheet ng salamin. Nakatayo sa harap ng bintana, kitang-kita niya ang lahat ng nasa loob at kahit kaunting paghinga ay hindi makatakas sa kanyang mga tenga. Gayunpaman, mula sa loob, ang posisyon ni Braden Leopold ay isa lamang pader. Magsalita ka, sino ang naglagay sa iyo nito? Isang lalaking nakahubad ang katawan ang hamampas ng malakas sa isang itim na aso na may latigo. Agad na nahati ang balat at bumukas ang laman. Ang itim na aso ay nakatali sa isang bakal na poste, ang kanyang mga paa ay nakatali ng bakal na tanikala, na natatakpan ng mga galos. Wala, sinasabi ko sa'yo, hindi ko pinagtaksilan ang iyong master. Gusto ko lang samantalahin niya ang pagkakataong bumangon. Sa kabaligtaran, anong karapatan mong tretuhin ako ng ganito? Ang itim na aso, na halos hindi nakabitin sa buhay, ay sumigaw ng buong lakas. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay mas malupit na parusa. Black Dog, sabay-sabay tayong napagdaanan. Magtapat ka na lang, at natural na bibigyan ka ng iyong master ng lifeline. Pagkatapos ay kunin mo na ang pera, umalis ka, at magiging estranghero tayo. Ngunit kung matigas ang ulo mong ayaw umamin, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapakita ng awa gamit ang aking kutsilyo. Habang nagsasalita ang lalaki, inilagay niya ang kutsilyo sa lalamunan ng itim na aso. Narito, mamamatay ka ng tahimik, at walang makakaalam kung nasaan ka.
Masasabi namin sa iyong pamilya na nag-abroad ka para humawak ng negosyo para sa iyong master. Sa oras na siya ay tapos na sa pagsasalita, ang kanyang kutsilyo ay nagsimula ng hiwain ang balat sa leeg ng itim na aso. Huling pagkakataon, sa loob ng 5 segundo, laslasin ko ang iyong lalamunan. Ngunit ang itim na aso ay hindi nagpakita ng intensyon na buksan ang kanyang bibig, kahit na ang talam ay unti-unting bumabaon sa kanyang balat. Tumigil ka. Maya-maya lang ay sinipa na ang pinto ng interrogation room. Anong ginagawa mo? Sinabi ko lang na magtanong ka sa kanya, at hanggang dito ka na. Nang makita ang itim na aso na nababalot ng mga galos, si Brayden Leopold ay nagkunwaring galit at mabilis na naglakad. Sampal. Mariin niyang sinampal sa mukha ang lalaki. Sino ang nagsabi sa iyo na gawin mo ito? Naglalabas ka ba ng mga personal na paghihiganti laban sa Black Dog dahil nakakakuha siya ng mas maraming kredito sa isang regular na batayan? Young Master, ako, ang lalaki, nakahawak sa kanyang mukha, ay walang ideya kung ano ang isasagot. Ang buong affair na ito ay talagang inayos ni Brayden Leopold, at ngayon ay pinapabagsak niya ang lalaki. Paanong ang isang lingkod lamang ay hindi maglakas loob na tanggapin ang sisi? Lumabas ka. Nawalan ka ng sweldo ngayong buwan. Mawala ka agad at bantayan ang gate. Dumampot si Brayden Leopold ng isang kahoy na patpat mula sa lupa at marahas na hinampod sa baywang ng lalaki, bastos ka. Pagkatapos ng lahat ng ito, dali-dali siyang pumunta sa Black Dog, na nagkukunwaring habag, may lumapit ka agad, tanggalin ang mga bakal na tanikala na ito sa kapatid na itim na aso. Ang mga katulong ay hindi manggahas na sumuway. Agad silang kumilos para pakawalan ang Black Dog sa bakal na poste. Kuya Black Dog, gusto ko lang nabigyan kanila ng kaunting takot. Sinong mag-aakala na ang mga bastos na ito? Dahil dito, huminga ng malalim si Brayden Leopold at tinulungan ang Black Dog na tumayo. Huwag mo sana akong sisihin sa pagtrato ko sa iyo ng ganito. Nasa delikadong posisyon ang Leopold family ngayon at ang bawat galaw natin ay delikado. Sana maintindihan mo. Ayos lang. Dapat maging maingat ang young master sa kanyang ginagawa. Ang Black Dog ay tapat lamang sa kanyang amo, at hindi ako natatakot sa mga bagay na ito. Sa loob, tuloy-tuloy nang inisyan ni Black Dog. Ang mga Leopold ay pare-pareho, lubos na mapagkunwari. Simula sa Whitley Leopold at magpatuloy sa Atlas Leopold, at ngayon kay Brayden Leopold, lahat sila ay hindi kapani-pani walang peke. Ngunit sa panlabas, siya ay kumilos na parang walang pakialam at nanatiling larawan ng isang tapat at sunod-sunurin na aso. Ito, sa turn, ay lubos na nagbigay ng katiyakan kay Brayden Leopold, at nagsimula siyang magtiwala sa kanya ng higit sa kanyang puso. Anong oras na ngayong gabi? Tumingin siya sa kanyang relo. Tanghali na ngayon, ilang oras pa bago ang gabi. 5 hapon, sa Truth Cafe. Mahinang nagsalita si Black Dog. Matinding pagpapahirap ang dinanas niya noong umagang iyon at nanginginig pa siya habang naglalakad. Truth Cafe. Hindi ba yun ang coffee shop na hindi kalayuan sa atin? Why choose to meet there? Pasiga na tanong ni Brayden Leopold. Ang Truth Cafe ay matatagpuan sa sentro ng lungsod, napakalapit sa mga lugar kung saan aktibo ang pamilya Leopold. Ito ay abala sa mga taong dumarating at pumunta ng regular. Ang pagpili sa lokasyong ito ay nagpaginhawa kay Brayden Leopold, dahil malapit ito sa mga miyembro ng kanyang pamilya at sa gitna ng mataong lungsod, malamang na ang kabilang partido ay magkaroon ng anumang lihim na motibo. Gusto nilang gawin mong ligtas ka. Pagkasabi nito, bumigay ang mga binti ni Black Dog, at nawalan siya ng malay. Matapos magpahinga ng ilang oras at hindi na hinintay na manumbalik ang lakas ng Black Dog, dinala siya ni Brayden Leopold at 12 ng mga lalaki na may engranding display papunta sa Truth Cafe. Ang mga subordinate na ito, na nagpapanggap na mga ordinaryong customer, ay nagkalat at pumasok sa Truth Cafe, nakipagpalitan ng impormasyon sa mga bodyguard na kanina pa nakatago sa loob. Kapag nakumpirma na ang kaligtasan, pumasok si Brayden Leopold kasama ang Black Dog. Nasaan siya? Pinagmasdan ni Brayden Leopold ang silid, ang kanyang tingin ay bumagsak sa kanyang mga tauhan sa paligid, na nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Doon, itinuro ng Black Dog ang isang table sa isang sulok. 3 tao ang nakaupo, lahat ay nakayuko, hindi nakikita ang kanilang mga mukha. Halika, sumunod ka sa akin.
Gamit ang kilos ni Brayden Leopold, mabilis na lumapit ang ilang bodyguard na may hawak na black dog.